Ito si Namiki Haruka. Ginugol niya ang maraming taon sa pakikipaglaban sa mahihinang halimaw at ngayon sa wakas ay narating niya ang tuktok ng piitan. Ang problema ay nakasalubong niya ang pinakamalalang taong posible, si Yukamura Shinji, isa sa mga hunter na nasa rank S na ayaw makasama sa iisang palapag ang isang mahinang hunter. Sinubukan niyang lumaban pero natalo siya ng kapangyarihan ng grabidad ni Shinji. Kahit na nasa level 100 na siya, mas mababa pa rin ang kanyang stats kaysa sa ibang mga hunter. Siya ay dinurog na parang papel, bagbog at itinapon sa kailaliman ng piitan para mamatay. Lumipas ang mga taon. Ngayon si Shinji ay nasa ibang piitan at malapit ng matalo ng isang imposibleng boss. Biglang lahat ng halimaw ay hiniwa-hiwa niya, ang ating bida na si Namiki. Ngayon mas malakas siya, kampante at nagliliwanag sa kapangyarihan. Nakatitig sa kanya si Shinji na gulat na nakaligtas siya at sinabi niyang sisirain niya ulit siya. Sinubukan niyang gamitin ang parehong kapangyarihan ng grabidad pero sa ating bida, walang nangyayari sa abilidad dahil ang ating bida ay level 6,000 na may napakalaking stats. Sa desperasyon, hinablat ng mapang apang bully ang isang babae para makatakas. Sa isang kisap mata, hiniwa ni Namiki ang kanyang tiyan nang walang kahirap-hirap. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ang henyong S-rank, umiiyak at nagmamakaawa ng awa sa harap ng lahat. Ang ating bida ay umabot sa isang antas ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ng sangkatauhan. At ngayon lahat ay kailangang yumuko sa harap ng bagong pinuno ng piitan. Para maintindihan kung paano siya naging ganito kalakas, balikan natin ang sandaling nahulog siya mula sa piitan. Pagkatapos ng pagkahulog, nagising siya na walang kahit isang gallows. Nang buksan niya ang kanyang status, napagtanto niyang doble ang lahat. Dagdag pa rito, nagkaroon siya ng ilang bagong kakayahan at ang kanyang antas ay biglang tumalon sa 101, nalampasan ang limitasyon. Tumayo siya na naguguluhan pero pakiramdam niya ay magaan na magaan at ang espada ay parang karugtong ng kanyang katawan. Ngunit sa hindi niya inaasahan, lumitaw ang isang Orthress. Isang asong may dalawang ulo na nagbubuga ng apoy. Sinalakay siya ng aso ngunit aktibo ang kanyang bagong kakayahan sa resistensya at pinutektahan siya mula sa apoy. Ang kakayahang pagtasa ay aktibo at nagsimulang basahin ang mga pattern ng halimaw. Sa loob ng 20 segundo, nahulaan niya ang atake. Sa loob ng 36 na segundo, nakita niya ang butas at pinugutan ng ulo ang isa sa mga aso. Sinubukan siyang gantihan ng isa pa pero itinulak niya ang espada sa bibig nito at bumagsak ang halimaw. At sa isang iglap, nagkaroon siya ng bagong kasanayan. Pero bigla na lang, nagloko ang sistema at nagsimulang magtaka si Namiki kung anong klaseng kapangyarihan yon. Ang kasanayan ay tinatawag na pananaw at pinapayagan siyang makita ang tunay na katangian ng kahit anong target na sinusuri niya. Sinubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin nito dahil parang pangunahing kasanayan ito na karaniwang nakukuha ng mga baguhang eksplorador. Kung ganoon ito kadalas, bakit hindi niya ito nakuha dati? Gayunpaman, nagpasya siyang subukan ito at tingnan kung paano ito gumagana. Nang buhayin niya ang insight, napagtanto niya na kung hindi dahil sa antas ni Orthress, maaaring mas malayo pa ang narating niya. Sinabi ni Shinji na siya lang ang mamamatay, kaya malamang na sinabi niya kay Iwari ang lahat ng nangyari noong panahong yun. Kung totoo yun, kailangang magmadali si Namiki, kahit na nararamdaman pa rin niya ang kakaibang sakit na iyon at hindi niya maintindihan kung bakit. Di nagtagal, ang scan na sinimulan niya ay nagpakita ng mga resulta at napagtanto niya na lumalala ang sitwasyon. Nakakatakot malaman na ang Orthress na nakalaban niya ay isa lamang juvenile. Ibig sabihin, malamang na nahulog siya sa ikalimang palapag. Kung patuloy siyang tatakbo pababa, maaaring makakita siya ng ligtas na lugar, pero maaari pa rin siyang makasalubong ng mga halimaw sa daan. Nang lumingon siya, nakaramdam siya ng matinding panganib sa likod niya at inisip niya kung galing ba ito sa pasukan. Napagtanto niya na nasa malubha siyang problema at sa bilis na ito, maabyutan siya ng halimaw. Bigla na lang, nahulog siya sa isang patibong at hindi niya akalaing aabot pa siya doon. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagkalkula, sinuri niya ang sitwasyon at hinulaan ng sistema ang direksyon ng bawat palasong ipinapana sa kanya. Nang nakita niya mismo ang mga numerong yun, alam niyang kailangan niyang kumilos agad, pero nagbabala ang sistema na isang malakas na halimaw ang mabilis na papalapit.
Sinimulan niyang suriin ang impormasyon kasama ang Divine Oracle, sinusubukang intindihin kung bakit sabay-sabay lumalabas ang napakaraming alerto. Ang kalaban ay 120 metro ang layo at isang halimaw na may katangiang apoy. Kinakalkula ng sistema ang antas ng target at sinabing kailangan niya ng 1,500,000 puntos ng karanasan para umangat. Ipinakita ng mga kalkulasyon na kailangan pa niya ng dagdag na karanasan, at lumipas ang 3 minuto sa proseso. Nagsimulang lumabas ang mga puntos ng pagtatasa, at naguluhan ang MC sa dami ng impormasyong pumapasok sa kanyang isipan. Doon niya narinig ang isang ungal at nakita ang isa pang halimaw na galit na sumulpot sa likuran niya. Nagpakawala ng malakas na atake ng apoy ang kalaban, na nagtulak kay Namiki na lumundag sa tubig, at nagawa niyang makabawi, na nagbigay pa sa kanya ng mga puntos. Gulat siya nang mapagtanto na totoo ito, at nang mas tingnan niya, nakita niyang isa itong adultong Orthros. Gaya ng naisip niya, may kakaibang kapangyarihan ng bata, at bahagya ng nakailag ang protagonista na malamon sa ikalawang pagkakataon. Habang mas nakakaiwas siya sa mga atake, mas damadami ang puntos niya, pero alam niyang hindi siya makakatagal ng matagal. Kahit ganito nakahirap, napansin niyang nagkaroon na naman siya ng pagtasa ng puntos. Wala siyang ideya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga puntos na iyon, pero alam niyang sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi niya matatalo ang halimaw. Kaya nag-isip na ang bida ng paraan para makalabas, dahil sa ganitong takbo ay mamamatay siya sa pagod, at sabi ng sistema ay 3 minuto na ang nakalipas. Dinobol ang mga puntos ng pagtasa, at kasama ng espiritual na pakiramdam, may mga bagong kasanayang idinagdag. Napakaraming notifikasyon na nahilo siya hanggang sa tumigil ang huling bilang sa ranggo A. Base sa karanasan niya sa laban, tumanggap siya ng 1,500,000 puntos at umakyat ng 50 antas agad-agad. Hindi maintindihan ni Namiki kung paano tumaas ng ganoon ang mga puntos niya, dahil hindi pa nga niya natatalo ang Orthros, at parang may diferensya ang sistema. Kahit na ganoon, hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol doon, dahil kailangan niyang mabuhay. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tawa, na nagsasabing nangyayari ang lahat ng ito dahil pinatay niya ang anak ng nilalang na iyon. Galit na galit ngayon ang ina, at walang tigil siyang inaatake, at nagtataka si Namiki kung saan nanggagaling ang boses na iyon na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Boses ng isang babae ang sumasagi sa kanyang isipan, sinasabing lahat ng ito ay kasalanan ng MC, at walang paraan para maiwasan ito. Lumingon siya, nagtatanong kung sino siya, ngunit sagot ng babae, antok, na dapat alamin niya ito sa kanyang sarili sa ngayon. Naguguluhan si Namiki kung sino ang babaeng yun, at kung paano niya nagawang makapasok sa kanyang isip. Kahit walang naiintindihan, nagpasya siyang kailangan niyang mag-focus sa nangyayari sa paligid niya. Inilabas niya ang kanyang bilis na tulad ng Diyos, nagsimulang kalkulahin ang mga puntos, at bigla siyang natigilan nang mapagtanto niyang may nangyayaring hindi niya kontrolado. Nang mahimasmasan siya, mas maraming puntos ang naidagdag, habang ang mga apoy na ibinabato sa kanya ay patuloy na mapanganib. Kahit pa pinalakas ang kanyang katawan, mukhang hindi siya tatagal pa. Sa antas na kinaroroonan niya, magiging abo siya kapag tinamaan siya ng mga apoy na iyon ng direkta. Kaya nagpasya siyang gumamit ng mahika ng tubig, at walang pag-aalinlangan, nagpakawala ng malakas na agos sa kaaway. Tumama ang atake sa halimaw, at nagdagdag ang sistema ng mas maraming puntos, kaya napaisip si Namiki kung kailan nagkaroon ng ganong kalakas ang intermediate magic. Mas malakas ang atake kaysa sa inaasahan niya, at mula sa magic circle ay lumabas ang isang bagay na parang dragon ng tubig. Hindi niya maintindihan kung paano yun nangyari, ngunit nagpasya siyang gamitin ang lakas na yun para mabuhay. Patuloy na umatake si Namiki gamit ang kanyang mahika hanggang sa wakas, tumagos ang jet sa halimaw. Seryoso ang tama, tumaas ang puntos, at bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa. Gayunpaman, humihinga pa rin ang halimaw, nagpapakita ng nakakatakot na lakas ng buhay. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinugod ni Namiki para sa huling atake gamit ang kanyang espada, at tuluyang nalipol ang kaaway. Pagkatapos makumpleto ang bawat pagsusuri, tumanggap pa siya ng mas maraming puntos, hanggang sa umabot siya sa ranggo A. Na-optimize ang karanasan sa laban, na nagbigay ng kabuuang 9,000,000 puntos. Dahil doon, umakyat si Namiki ng 300 na antas,
at nabuksan ang mas mataas na antas ng mahika para sa kanyang 4 na katangian. Ngayon naiintindihan niya na ang kasanayang pagtataya, na dati niyang akala ay walang silbi, sinusuri ang lahat ng lubusan, kahit ang pagdaloy ng oras. Matapos mag-evolve sa banal na pagtataya, nagsimula itong automatikong kalkulahin ang karanasan na kailangan para umakyat ng antas. Bukod pa rito, ipinapakita ng kasanayan ang pinakamabisang paraan upang makakuha ng puntos, at nagbibigay ng mga gantimpala ng may katumpakan. Ang mga puntos ng karanasan ay nakatakda batay sa pagkakaiba ng antas, at sa mga aksyon na ginawa sa laban. Dahil dito, nagkaroon siya ng kasanayang rank ng Diyos na may kakayahang bumuo ng napakaraming karanasan. Ang nakakabaliw na dami ng karanasang yun ay sapat upang kumita ng humigit kumulang 100 mahahalagang puntos, kaya hindi nakapagtataka na umabot siya sa antas 100. Kung wala ang banal na pagtatasa, hindi niya sana maiintindihan ang prosesong ito, ngunit ngayon ay kaya na niyang lampasan ang kanyang sariling mga limitasyon. Alam ni Namiki na kaya niyang maging mas malakas pa kaysa dati. Siguro ngayon ay mayroon na talaga siyang tunay na pag-asang talunin si Shinji sa sarili niyang mga kamay. Tumayo siya, kumbinsido na kailangan niyang patuloy na lumaban para mas tumaas pa ang antas niya. Alam niyang hindi pa rin sapat, dahil ang mabuhay doon ay nangangailangan ng mas malakas na kapangyarihan, at malayo pa ang pagtalo kay Shinji. Pero determinado si Namiki na lumakas. Iniisip si Himawari, hinawakan niya ang kanyang anteng-anteng at nagpas siyang pag-aaralan niyang gamitin ang kanyang pagsusuri ng mas mahusay sa labas ng piitan. Balak pa rin niyang harapin si Shinji, habang ang misteryosong babae ay nagmamasid mula sa malayo at ngumiti nang makita niyang natalo ang kanyang alalay. Inamin niya na nagkaroon nito ng lakas ng loob na gamitin ang sarili nitong kapangyarihan para manalo. Parang sa wakas ay gising na siya, at sa sandaling yun, si Himawari ay nasa bahay nanunood ng balita. Inanunsyo sa balita na maglalabas ng apurahang pahayag ang Explorers Association tungkol sa dungeon. Nang umagang yun, idineklara na ang explorer na si Namiki, rank D, ay namatay sa unang palapag, at nabitawan ni Himawari ang kanyang tasa sa sahig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ayon sa impormasyong inilabas, sinabi ni Shinji Yukamura na malubha ang pinsala sa katawan ni Namiki, at tanging ang kanyang bag na may personal na gamit ang narecover. Inisip ni Himawari na kung napigilan niya si Namiki na maging isang explorer, maaaring naging iba ang lahat, at nag-umpisa siyang magtaka kung patay na ba talaga ito. Pinupunasan niya ang kanyang mga luha nang may marinig siyang kumatok sa pintuan, at nang puntahan niya, nakita niyang si Shinji ito, na matagal nang hindi nagpapakita. Tiningnan siya ni Himawari at tinanong kung ano ang kailangan nito, at sumagot si Shinji na dumadaan lang siya at naisip ang sumingit. Pagkatapos, ipinakita niya ang bag ni Namiki, sinasabing gusto niyang isauli ito, at nakilala ni Himawari na talagang sa kanya iyon. Nang hindi masyadong nag-iisip, binuksan niya ang pintuan para kunin ang bag, na nagpangiti ng bahagya kay Shinji. Nang gumawa ng puwang si Himawari, ginamit ni Shinji ang kanyang kakayahan sa grabidad para itulak siya papasok sa bahay at isara ang pinto sa likod niya. Tumawa siya at nagtanong kung anong problema, na para bang kinukutsa siya habang siya ay nakahiga sa sahig. Tinanong ni Himawari kung ano ang binabalak niyang gawin, na pagtatanto na hindi niya magagamit ang kanyang lakas para lumaban. Lumapit si Shinji at nagtanong kung okay lang siya, pero tinabig niya ang kamay nito, na nagpatawa ulit sa kanya. Gaya ng inaasahan mo sa isang explorer na nakaligtas sa tinatawag na sweet floor, mas matibay ang kanyang determinasyon kaysa sa normal. Kahit sa bigat ng sitwasyon, sinubukan niyang tumayo, at nagtanong si Shinji kung naguguluhan pa rin siya sa pagkamatay ni Namiki. Sa sandaling yun, nagsimulang mapagtanto ni Himawari na may malubhang mali sa kanya, habang napansin ni Shinji na hindi gumagana ang kanyang hipnotismo sa kanya ng ganun kadali. Gayunpaman, alam niyang nasa kawalan siya, at nagtanong si Himawari kung bakit niya ginagawa yon. Sumagot si Shinji sa pamamagitan ng pagyapak sa bag ni Namiki, sinasabing matagal na niyang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang batang iyon na hindi malakas, ngunit palaging mabait, ay patuloy na binabalewala ang isang katulad niya. Sa paglipas ng panahon, tila mas sumasaya ng sumasaya si Namiki, at sinabi ni Shinji na hindi niya ito mapapatawad doon. Naniniwala siya na kailangan niyang pahirapan ang MC hanggang sa malugmok ito sa tunay na kawalan ng pag-asa.
Ngunit ngayon na sinasabing patay na si Namiki, tumawa si Shinji at sinabing gusto niyang panoorin ang kalungkutan ng ibang tao. Umiiyak, tinawag siya ni Himawari na basura dahil nawala na siya ng kontrol. Ngumiti lang si Shinji at dinagdagan ang presyon ng gravity sa kanya, sinasabing bastos ang tawagin siya ng ganon. Sinabi niyang normal siya, samantalang si Himawari ay isang talentado at hinahanga ang explorer na nasa rank A. Marami ang gumagalang sa kanya, kaya hindi niya dapat gamitin ang mga bastos na salita. Sinabi pa niya na malulungkot si Namiki sa kabilang buhay kung nakikita niya ang tagpong yun. Hindi maintindihan ni Himawari kung bakit kailangan niyang umabot doon dahil sa MC. Napabuntong hininga si Shinji, sinasabing pagod na siya sa usapan na yon, at lalo pang pinalakas ang kanyang kakayahan. Samantala, sa ibang lugar, lumingon si Namiki nang maramdaman niya ang presensya ng isa pang halimaw. Pero hindi nakilala ng kanyang detector ang nilalang. Narinig na naman niya ang boses ng babae, na nagsasabing laging sinusubukan ng mga tao na alamin ang lahat tungkol sa kanilang mga kaaway ng napakabilis. Sinabi niya na nagdusa na siya dahil doon noon, at sa pagkakataong ito ay naghanda na siya ng maaga. Nagsimulang magtaka si Namiki kung ang halimaw na nakaharap niya kanina ay nakalaban na ng ibang manlalakbay. Isang dragon ng tubig na nakakapagsalita ng wika ng tao ay hindi pa naririnig, at wala siyang sapat na impormasyon tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng babae na gusto lang niyang makipag-usap, at tinanong kung bakit siya nananahimik noon. Sinabi niya na walang patutunguhan ang usapang isang panig lang, at para maging malakas kailangan maging matatag at may awtoridad. Gayunpaman, sumagot si Namiki na mukha siyang tipo ng taong walang tigil magsalita. Tinanong niya kung kinukutsa siya nito, at nag-atubili ito, ngunit sa huli ay sumang-ayon. Tila naintindihan niya ang kalagayan nito sandali, ngunit di nagtagal ay nainis siya, at lumapit na may balak na saktan nito, ipinapaalala na para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong tao. Sinabi ng babae na hindi dapat ito magmayabang ng ganoon dahil lang tinalo nito ang kanyang aso. Pagkatapos ay ginamit ng MC ang kanyang pampalakas ng katawan, sinusubukang magmukhang mas malakas, ngunit sa kalooban niya alam niyang kailangan pa rin niya ng tunay na pagkakataon para manalo. Kung magagamit niya ng mahusay ang banal na pagsusuri sa lugar na iyon, baka mabilis siyang umunlad para mapantayan ang laban. Kaya hindi siya maaaring mag-atubili, at kailangan niyang makalabas doon ng buhay bago bumalik para ayusin ang mga bagay kay Shinji. Naghanda si Namiki na sumugod at nag-isip na lumikha ng sagabal gamit ang apoy bago sumalakay ng diretso. Pinalabas niya ang kanyang buong lakas na atake ng apoy, habang pinapanood lang siya ng nilalang, na nagtataka sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika na tinatawag na baliw na sayaw ng apoy, na nagpatawag ng isang higanteng phoenix na nagkalat ng gulo sa piitan. Gayunpaman, madali itong naiwasan ng halimaw at tumawa, na sinasabing ito ang kanyang teritoryo, at mas kilala niya ito kaysa kaninuman. Ipinaliwanag niya na nagawa lamang niyang talunin ang nakaraang isa dahil sa agwat ng kanilang kapangyarihan, ngunit ngayon ay kokontrolin niya ang kanyang mahika at madali itong papawiin. Huli na nang mapagtanto ni Namiki na hindi pa pala niya naririnig ang tungkol sa kontrol ng mahika, at natawa siya nang mapansin ang kanyang kamangmangan. Binanggit niya na gumagamit siya ng mahika na nasa antas ng pagpuksa, isang bagay na malayo sa kanyang nalalaman, at nagtaka si Namiki kung nababasa ba niya ang kanyang iniisip. Ang antas ng pagpuksa ay nangangahulugang isang napakalaking antas ng kapangyarihan, isang bagay na hindi niya akalaing maaaring umiral. Ipinaliwanag niya na mayroon pang antas ng mythical sa pagitan ng advanced at pagpuksa, na nagpapakita kung gaano siya kataas sa kanya. Para paalang bisa ang mahika tulad ng kanya, isang espesyal na klase lang ay sapat na. Napagtanto ni Namiki na sa kabila ng lahat, tila itinuturo niya yun sa kanya ng kalmado, at sinabi niyang hindi pa rin siya banta. Kung gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya, kailangan niya ng kahit 4,000 power points. Gulat ang MC sa ideya na may makakaabot sa level 4,000 dahil parang imposible yun. Binuksan niya ang kanyang status at kinumpirma na siya ay level 452, na may lahat ng attribute sa rank B. Gayunpaman, napagtanto niya na sapat na siyang malakas para talunin ang isang advanced Orthros. Ipinakita lang niyo na ibang-iba siya, at nagsimulang magtaka si Namiki kung sino ba talaga siya. Sinubukan niyang tingnan ang sitwasyon ng mahinahon. Bagamat sinabi niya noong nakaraan na nagdusa siya sa paggawa ng walang pag-iingat,
sinabi niya na nagsimula ang lahat kay Orochi, na nitong mga nakaraang taon ay lumalabas mula sa kinaroroonan niya at umaatake sa mga lungsod. Si Orochi ay isang napakataas na uri ng dragon, na may nakakatakot na lakas at mapanirang apoy. Kahit ang mga explorer na rank A ay nahihirapan laban dito, kaya napilitan ang asosasyon na tipunin ang pinakamalakas. Isang espesyal na grupo ang binuo para pigilan si Orochi, at sa laban ay natuklasan ang ilang kahinaan. Binago nila ang kanilang estratehiya sa mas agresibong paraan, pero kahit na ganoon, hindi pa rin nila ito matalo. Nang marinig yun, nagsimulang maghinala si Namiki na baka mismo si Orochi ang kumakausap sa kanya. Kung totoo yun, wala siyang laban sa kasalukuyan niyang lakas at kailangan niyang mag-isip ng paraan para makaalis. Para magkaroon ng oras, nagpasya siyang magpatuloy sa pakikipag-usap, at tinanong kung bakit siya interesado sa isang taong kasing hina niya. Sumagot siya na dahil lang sa kuryosidad, gusto niyang maintindihan kung paano nakakuha ng bahagi ng kanyang kapangyarihan ang isang taong kasing hina niya. Sabi niya yun ang tunay na dahilan kung bakit niya kinakausap si Namiki, at biglang may kamay na lumitaw mula sa isang magic circle. Inabot ng kamay ang isang bagay, at nagulat si Namiki nang tanungin niya kung saan yun nanggaling. Sagot niya na kinuha niya yun sa mga gamit ng tao habang winawasiwas ang marami niyang buntot. Inisip ni Namiki kung ibig sabihin ba noon ay may iba pang nilalang na katulad niya na nagdudulot ng pinsala. Sa paraan ng kanyang pananalita, napagtanto niya na ang braso na nagmumula sa magic circle ay kabilang sa tunay na katawan ni Orochi. Napansin ni Orochi na tumahimik na naman siya, at tinanong kung dahil ba wala siyang masabi, o dahil ayaw lang niyang sumagot. Naisip ni Namiki na ayon sa kanya, kailangan niya ng kahit level 4,000 para harapin siya ng pantay. Sa sitwasyon noon, walang paraan para siya manalo, pero nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang kakayahan na tinatawag na pagsubok ng Diyos. Yumandar ang kakayahan at nagsimulang suriin ang antas ng kalaban, naghahanap ng anumang posibleng estratehiya. Habang kinakalkula ng sistema ang mga numero, napagtanto ni Namiki na magagamit niya ang impormasyon para makaalis sa sitwasyong ito. Natapos ang pagsusuri at lumabas na kailangan niya ng 25 milyong experience points para umabot sa susunod na antas ng lakas. Nagulat si Orochi nang biglang sumugod si Namiki, na mariing hinihila ang braso na lumalabas sa magic circle. Nagawa niyang sirain ang kanang braso niya, na nagdulot ng isang hiyaw ng sakit, sakto pagkatapos matapos ng sistema ang pagtatasa. Sa paggawa ng pinsala sa isang nilalang na kasing antas ng kalamidad tulad ni Orochi, tumanggap siya ng 25 milyong puntos at agad na umakyat sa antas 2,200. Dagdag pa rito, nakapagbukas siya ng isang bagong kasanayan at namangha sa kanyang sariling nakakabiglang paglago. Hirap siyang maniwala, pero nagkaroon siya ng teknik na tinatawag na ultra-pisikal na pagpapalakas. Naunawaan niya na iminungkahi ng pagsubok ng Diyos ang partikular na galaw na yon, kaya nagpasya siyang putulin ang braso sa tamang sandali. Kahit sugatan, inamin ni Orochi na may nagawa ngang kahanga-hanga ang tao. Galit na galit, hindi niya matanggap na ginamit nito ang pananambang para saktan siya. Humingi ng paumanhin si Namiki, ngunit sinabing hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras, dahil kailangan niyang pigilan si Shinji. Alam niyang si Himawari ay isang explorer na may ranggong A na sapat ang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, may masamang kutob na nagpasya sa kanya na kailangan niyang puntahan ito sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Orochi na abala siya sa kanyang sariling mga iniisip, at nagpasyang hindi siya basta tatayo na lang doon at manonood. Matapos mapunit ang kanyang braso, nagpasya siyang siya mismo ang papatay dito sa wakas. Inutusan niya ang kanyang mga buntot na libangin siya hanggang sa kayanan niya siyang harapin ng direkta, at naglunsad ng atake na halos hindi niya naiwasan. Napagtanto ni Namiki na hindi lang ang kanyang braso ang malakas, kundi pati na rin ang malaking katawan ng halimaw sa kanyang harapan. Ang pressure na nagmumula sa kanya ay nakakasekol, at kahit na may level up siya, hindi siya sigurado kung mananalo siya. Inactivate niya ulit ang pagsubok ng Diyos, sinuri ang impormasyong nakuha niya, at pinalakas ang kanyang sariling katawan. Kahit nakakaramdam ng matinding sakit, sumugod siya sa kanya, ngunit naitapon pabalik ng walang kahirap-hirap. Ang impact ay sobrang lakas kaya nabitawan niya ang kanyang espada, sinusubukang unawain ang matinding sakit na bumabagtas sa kanyang katawan. Hindi makapaglaan ng lakas sa kanyang mga atake,
pinanood niya ang paglala ng mga bagay habang ang sistema ay nagkakalkula. Nang mabasa niya ang resulta, natigilan siya, tinatanong ang sarili kung ibig sabihin ba nito ay kaya pa niyang manalo. Ang sagot ay nagmungkahi ng pambihirang pisikal na pagpapahusay, at kahit naguguluhan, nagdesisyon siyang huwag mag-atubili. Nang aktibahin niya ang kakayahan, nagsimulang mag-init ang kanyang katawan na parang nasusunog, na ikinagulat ni Orochi. Pakiramdam niya na mawawalan siya ng kontrol anumang oras, hinablat niya ang kanyang espada at hinati ang halimaw sa dalawa. Kinumpirma ng sistema na ang target ay napatay na, at ang pagsubok ng Diyos ay kumpleto na. Tinansya ang lahat ng pinsala at mga aksyon, at nagsimulang idagdag muli ang mga puntos. Ang huling resulta ay Rango AA, na nagpapakita ng kanyang karanasan sa laban at nagbigay ng halos 11 milyong puntos. Dahil doon, umakyat si Namiki ng isa pang 600 antas ng sabay-sabay. Kasabay nito, si Shinji ay nasa isang tawag, humihingi ng agarang transportasyon habang pinapanood niya si Owari na nakahiga sa lupa. Pagkatapos ng laban, natuto rin si Namiki ng 3 bagong kasanayan, mental mapping, weakness detection, at pagpapalakas sa kanyang insight. Parang nahihilo si Namiki, marahil dahil sa labis na paggamit ng ultra body fortification. Bumagsak siya sa lupa na dumura ng dugo, habang matinding sakit ang bumalat sa kanyang katawan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang buksan niya ang kanyang status, napagtanto niyang kritikal ang kanyang kalagayan, at kahit ang level ng alkohol sa kanyang dugo ay sobra-sobra. Kaya pala umiikot ang lahat, at naintindihan niyang hindi niya pwedeng abusuhin ang skill na yun ng ganoon. Nang lingunin niya, nakita niya ang kakaibang bagay na lumalabas sa katawan ng talunang halimaw, parang usok na palayo. Ibig sabihin, kahit patay na, maaari pa rin itong buhay sa kung paanong paraan. Parang papunta ang gas sa pangunahing katawan, at naalala niyang kailangan niya ng antas 4,000 para harapin si Orochi. Sa lakas niya ngayon, walang paraan para talunin niya ang pangunahing katawan, at bago pa man yun, kailangan niyang bumalik para pigilan si Shinji. Kailangan niyang pigilan ang lalaking yun, at napansin niya ang isang cellphone na nakahiga sa lupa. Iyon din ang bagay na ipinadala ni Orochi sa pamamagitan ng Magic Circle, kaya nagpasya siyang pulutin ito. Tumakbo si Namiki at inactivate ang mental mapping, na nagpakita ng isang nakakagulat. Nalaman niya na wala siya sa ika-5 palapag, kundi sa ika-20. Iyon ang pinakamalalim na puntong narating ng sinumang manlalakbay, at siya mismo ay umabot lamang hanggang sa ika-10 palapag dati. Hindi niya inakala na babagsak siya mula sa una hanggang sa ika-20 palapag pagkatapos ng pag-atake ni Shinji. Gamit ang pagsubok ng Diyos, kinumpirma niya na gumagalaw na siya sa ika-18 palapag, habang ang kanyang target ay nasa ika-25. Kinakalkula ng sistema na magtatagpo sila sa loob ng mga 45 minuto, ngunit bago iyon, maaaring abutin siya ng pangunahing katawan ni Orochi. Nagsimula ring kalkulahin ng sistema ang antas na kailangan para talunin ang kalaban, at ang kinakailangang experience points. Habang iniisip niya kung paano makakaalis, nakatanggap siya ng babala tungkol sa maraming malalakas na halimaw na namataan sa unahan. Di nagtagal, ilang halimaw ang lumitaw sa kanyang daan, at napagtanto niyang wala siyang panahon para magsayang. Ang tanging paraan niya ay patuloy na magpalakas ng mabilis hanggat maaari. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan para suriin ang mga kalaban at tukuyin ang kanilang mga kahinaan. Nakatuon si Namiki sa pagmamasid, pag-aangkop ng kanyang estratehiya, at pagsasamantala sa bawat kahinaan para pabagsakin sila ng tumpak. Natalo niya ang 3 Baphomet, na nagpataas ng kanyang puntos at nakapasa sa isa pang antas ng pagsubok ng Diyos. Tumataas ulit ang kanyang mga antas, ngunit lumalala rin ang sakit sa kanyang katawan. Paglingon niya, nakita niya ang isang halimaw na may 3 ulo na sumusugod at pinakawalan niya ang isang malakas na atake ng tubig. Tumama ito ng diretso at tumalsik ang isa sa mga ulo ng Cerberus sa isang mabilis na kritikal. Pero buhay pa rin ang nilalang, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban at pabagsakin ang lahat ng humaharang sa kanya. Ang layunin niya ay paghusayin ang pagsubok ng Diyos hanggang sa mas ulit niya ito. Matapos ang mas maraming pagsusuri, nakakuha siya ng halos 70,000 puntos ng karanasan. Sa pamamagitan nito, umabot siya sa antas 3,000 at nabuksan ang isang bagong kasanayan na tinatawag na double slash.
Nagulat siya na makakuha ng isang napakabihirang teknik sa espada, ngunit napagtanto niya na malayo pa ang laban. Tila nagtawag ng reinforcements ang natitirang mga Baphomet, at nagbubulungan ang mga halimaw sa isa't isa sa kakaibang paraan, kahit na nasa limit na ang kanyang stamina. Inisip ni Namiki na magiging alalahanin siya at nagdesisyon na hindi na siya dapat bumaba roon. Noon niya naramdaman ang mas malaking presensya na papalapit at lumingon siya para tingnan kung ano yun. Sa likod niya, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may pulang mata, mas malaki pa kaysa sa ibang mga halimaw. Ang atake ay biglaan at tumalsik siya, habang sinusubukan niyang alamin kung bakit may mga golem sa sahig na yon. Siguro nagtutulungan ang mga halimaw, dahil ilang Baphomet ang sabay-sabay na nagpaaktibo ng mga magic circle. Sa kawalan ng oras para umaksyon, halos tamaan si Namiki ng biglaang pag-atake ng mahika. Nahawakan siya sa binti habang siya ay nahuhulog, hinayla ng isang bilog ng mahika, at napagtantong kailangan niyang kumilos agad. Ang pagsubok ng Diyos ay nag-reset at nagsimulang bumuo ng bagong estratehiya habang siya ay naroon, napapaligiran ng ilang Baphomet na handang umatake. Nang matapos ang kalkulasyon, sinunod ni Namiki ang pinakamainam na galaw at gumamit ng dobleng taga upang tamaan ang mga kaaway. Tinamba niya ang mga pinakamalapit sa kanya, habang ang iba ay patuloy na nagpapaputok ng atake mula sa malayo. Patuloy lang sa pagsulong si Namiki ng walang tigil, at tumataas ang kanyang puntos ng evaluation, pero ang palagiang paggamit ng kanyang mga kasanayan ay nag-iwan sa kanya ng pagod at sakit, at biglang may isang golem na sumulpot mula sa likod para atakihin siya. Samantala, si Himawari ay nakakulong sa isang silid at nagising matapos mahimatay ng matagal. Nagtatawang tanong ni Shinji Yukimura kung nagising na raw siya. Sinabi niya na sa una lang umepekto ang kanyang geuma, at humanga siya sa kanyang determinasyon. Sinabi niyang mas madali kapag maraming babae sa paligid, at gusto malaman ni Himawari kung ano ang gusto niya. Hinawakan ni Shinji ang mukha niya at sinabing hindi niya ito nagustuhan kahit kailan, dahil ipinapakita ng mga mata nito na naniniwala pa rin siyang buhay si Namiki. Hindi niya maintindihan kung paano nitong nasasabi na hindi karapat-dapat ang MC na maging explorer, pero parang nagmamalasakit pa rin ito. Sinabi ni Himawari na pagkatapos ng isang pangyayari, na humaling si Namiki sa pagiging mas malakas. Sinimulan niyang isugal ang sarili niyang buhay, kaya pinakiusapan niya itong tumigil bago ito mapahamak ng malubha. Gayunpaman, sinabi niya na ang pagpiling magpatuloy ay sa kanya pa rin, dahil siya ang nagdedesisyon para sa sarili niya. At sa kaibuturan ng puso niya, naniniwala siyang hindi basta-basta mamamatay si Namiki, kaya gusto niyang maniwala na buhay pa rin ito. Kasabay nito, hinarap ni Namiki ang golem at gumamit ng mahika ng tubig para wasakin ang katawan nito. Sa gayon, nalagpasan niya ang isa pang yugto ng pagsubok ng Diyos, nakakuha ng 9,000,000 puntos ng karanasan, at lalo pang tumaas ang kanyang antas. Ayaw niyang mamatay doon, dahil gusto pa rin niyang makabalik kay Himawari kahit ano pa man ang mangyari. Inanunsyo ng sistema na umabot na siya sa antas 600, at magsisimula na kaagad ang kanyang rekonstruksyon. Naguguluhan, nagtaka si Namiki kung ano ang ibig sabihin ng rekonstruksyon na yon. Parang bumibigat ang kanyang katawan, para bang nagkakahiwa-hiwalay mula sa loob. Nang hamupa ang sakit, nakita niya ang mas maraming halimaw na nakapaligid sa kanya. Habang nagbubulungan ng walang kabuluhan ang mga Baphomet, napagtanto niya na may harang sa paligid niya at sinubukang alamin kung ano ito. Nagpatuloy ang pagsubok ng Diyos, nagsimulang magbilang ang mga puntos, at sinubukan niyang ablutin ang kanyang espada nang dumating ang mga bagong atake. Tumakbo si Namiki para umiwas at nagawang pigilan muli ang mga atake. Ngunit hindi tumigil ang mga Baphomet, at kinailangan niyang gumamit ng double slash ng paulit-ulit para kontrahin ang mahika gamit ang mahika. Ang mga pagpigil ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng puntos, at lumipas ang 30 minuto na wala siyang ginawa kundi ang magtanggol. Pagod na pagod, parang bibigay na ang katawan niya anumang oras. Dahil sa hadlang, hindi na siya makaganti ng direkta gaya ng dati. Patuloy ang sakit, at nagsimula siyang magkamali sa ilang pag-iwas. Kahit na nahihirapan, natapos din ang pagsubok ng Diyos, at nagsimulang magbilang ng puntos. Nakakuha siya ng dagdag na 8,000,000 karanasan, at umakyat ng ilang antas sa loob lamang ng ilang minuto. Ngayon siya ay antas 3-2 sa kanyang 8, 200 antas na lamang ang natitira para maabot ang pinakamababang kailangan,
at mapaganya ang bagay na muling pagbuo. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at pagkatapos ay lumitaw si Orochi sa harap niya, napansin kung gaano siya kapagod. Lumingon si Namiki at nakita ang orihinal na katawan ni Orochi, na nagsabing naroon na siya sa kanyang tunay na anyo. Mukha siyang tao at pagod, dahil ginugol niya ang lahat ng panahong iyon para makarating sa kanya. Nagtaka si Namiki kung paano niya nagawang habulin siya sa 5 palapag sa loob lamang ng ilang minuto. Lumusat siya sa hadlang at lumapit, nakikita ang kalat na iniwan niya sa daan. Doon niya napagtanto na ang lahat ng halimaw na nakalaban niya hanggang sa puntong iyon ay nasa ilalim ng kanyang utos. Tinanong ni Orochi kung nakikinig siya, ngunit naguluhan si Namiki nang mapansin niyang nakatuon ang kanyang titig sa kanyang kanang braso. Sigurado siyang nataga na niya ang braso na iyon, kaya hindi niya maintindihan kung paano ito bumalik, at nagsimula siyang magtaka kung kaya ba niyang magbagong hubog. Napansin ni Orochi ang tinitignan niya, sinabi niyang medyo masakit, pero ang mawala ng bahagi ng kanyang katawan ay walang gaanong halaga. Kahit sugatan, inamin niyang gustong-gusto na niya siyang patayin ngayon din, pero gusto muna niyang ibalik nito ang isang bagay na kanya. Dahil hindi niya ito maintindihan, tinanong ng MC kung ano ang ibig sabihin niya, at nainis si Orochi, sinabing alam na alam nito ang ibig niyang sabihin. Itinuro niya ang bagay na pinulot nito sa sahig, at napagtanto ni Namiki na iyon ang telepono. Tinanong niya kung maaari na siyang umalis kung ibabalik niya ito, ngunit sinabi ni Orochi na hindi ganoon ang patakaran. Inamin niyang mas malakas na siya kaysa noon, kahit na hindi pa rin sapat para talunin siya. Napagtanto rin ni Namiki na malayo pa rin siya, dahil kailangan pa niya ng 200 antas para harapin siya ng patas. Kung magpapatuloy siya sa bilis na iyon, susuko ang katawan niya dahil sa sakit at pagod bago pa man mangyari iyon. Nagbabala si Orochi na papatayin niya siya kung hindi niya ibabalik ang kinuha niya, at sinimulan muli ng sistema ang pagsubok ng Diyos. Sa walang oras na dapat sayangin, nagdesisyon si Namiki na itodo na niya, habang kinakalkula ng sistema ang karanasan na kailangan niya, at inaayos ang kanyang mga kilos. Sumugod siya gamit ang kanyang dobleng taga kay Orochi, na hinarang ito, nakakuha lamang ng bahagyang gasgas sa kanyang pisngi at agad nang naghahanda para sumagot. Kinutya siya nito, sinasabing ang gasgas na yun ay kaiya-hiya para sa isang espesyal na atake. Habang ang karanasan ni Namiki ay biglang tumalo ng 13 milyon at mabilis na tumaas ang kanyang mga antas, nang umabot siya sa antas 4,000, agad na nagsimulang magbagong anyo ang kanyang katawan, at isang biglaang pagsabog ang nagpakaba kay Orochi. Nang mawala ang usok, napagtanto ni Namiki na nagbago ang kanyang katawan kasabay ng ebolusyon, at ramdam ni Orochi ang kakaibang presyon na nagmumula sa kanya. Hindi na nakakaramdam ng sakit ang MC, at kasabay nito, mas tumalas pa ang kanyang mga pandama. Nakita ang sitwasyon, inutusan ni Orochi ang kanyang mga halimaw na umatake, ginagawa ang inaakala niyang pinakamagandang pagkakataon. Sabay-sabay nilang inihagis ang kanilang mga atake. Tumalon lang si Namiki at nakalusot sa mga atake na parang wala lang, kaya nagulat si Orochi sa kanyang lakas at bilis. Sa ilang sandali lamang, pinatigil niya ang lahat ng umaatake sa kanya. Kahit mukhang imposible, muling ginamit ni Namiki ang pagsubok ng Diyos, at natapos ang pagsusuri sa ilang segundo. Ibinunyag ng sistema na si Orochi ay isang halimaw na klaseng kalamidad, na may 12th unit sa ilalim ng kanyang utos. Ang kanyang bagong kasanayan ay nagpahintulot sa kanya na bumaba ng ligtas, kahit sa ilalim ng panibagong alon ng mga atake. Sumugod si Namiki sa mga halimaw, at nagulat si Orochi nang makita ang bilis niya na tumaas muli. Madali niyang pinabagsak ang sinumang hamarang sa kanya, itinutulak ang kanyang umunlad na dobleng taga hanggang sa limitasyon. Dumami ang mga atake, napuksain ang mga halimaw nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong gumanti. Binago ng sistema ang kanyang mga estadistika, at ipinakita na kayanan niyang harapin si Orochi ng harapan. Napansin niya ang ilang mga butas sa kanyang mga galaw, lalo na sa kanyang likod, at nagpasya siyang atakihin mula doon. Ngunit bahagyang dumaplis lang ang tira sa kanyang balikat, dahil nakailag ang bida at kumari pa ng takbo sa gilid sa huling segundo. Naiinis, nagpakawala si Orochi ng isang bala ng tubig na humabol sa kanya. Doon niya nakita si Namiki na sumulpot sa maraming lugar ng sabay-sabay, na para bang naghati siya. Nagulat sa bagong kakayahan,
Tinamaan si Orochi ng mga atake na nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ganun lang kabilis, tinalo ni Namiki siya, huminga ng malalim nang kumpirmahin ng sistema na natapos na ang target. Huminga siya ng malalim at napagtanto na mag-isa niyang napagtagumpayan ang lahat, tumitingin sa pinsalang nakapaligid sa kanya. Kahit ganoon, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano na ang pinagbabago niya, mula nang pumasok siya sa palapag na iyon. Sariwa pa rin ang pakiramdam ng paggawa ng mga hiwa, pero bahagya na lang maalala ni Namiki ang mga ginawa niya. Kahit isa siyang halimaw, si Orochi ay isang nilalang na napakataas ng ranggo, at halos imposible siyang harapin sa ganoong kalagayan. Salis na iwasan ang panganib dahil sa paggising ng kanyang kakayahan. At ngayon kailangan na niyang makaalis doon habang kaya pa niya. Bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw sa malakas na halakhak, na nagsasabing hindi niya akalain na madali siyang matatalo. Paglingon niya, nakita ni Namiki ang isang hindi kapani-pani walang tanawin. Ang katawan ng halimaw ay nagniningning, at patuloy siyang nagsasalita na parang walang nangyari. Natigilan, inisip niya kung walang kamatayan ba ito, habang si Orochi ay tumawa at umamin na minamaliit niya ito, kahit pagkatapos ng malupit na atake na iyon. Siguro mas mabuti pang tapusin na siya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas agad-agad. Tutal, matagal na rin ang may makabawi sa kanya. Nagbabala ang sistema na mabilis na tumataas ang enerhiya ng mahika, lampas na sa mga nakaraang antas ng panganib. Pinanood ni Namiki ang katawan niya na unti-unting nabubuo muli habang tinatawanan siya nito. Naghanda ring lumaban ang mga nilalang niya, at kinailangan niyang takpan ang kanyang mga mata mula sa bugso ng liwanag na papalapit sa kanya. Nang makakita na ulit siya, nakita niya si Orochi na napapaligiran ng iba't ibang halimaw. Halos hindi siya makapaniwala na nakatago sa loob niya ang lahat ng mga nilalang na yun sa buong panahon. Hinaplos ng demonyo ang isa sa mga halimaw at sinabing siguro'y labis siyang nagulat kaya hindi siya makasigaw. Tumawa ulit ito, sinasabing walang sino man ang mag-aakala ng ganito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Iyon ay dahil pinilit siya ng pangunahing tauhan na lumaban ng seryoso, at ngayon hindi na niya kailangang magpigil pa. Iwinasiwas ni Orochi ang kanyang mga buntot sa kanya, habang sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw. Bahagyang nakailag si Namiki at muling ginamit ang pagsubok ng Diyos. In-update ng sistema ang impormasyon tungkol sa kalaban, ibinunyag ang pangunahing katawan na may 6 na buntot. Bawat isa sa mga nilalang ay may iba't ibang kakayahan, at kahit mas mahina pa kaysa sa pangunahing katawan, sapat silang malakas para panatilihin siyang kumikilos ng walang tigil. Tumakbo siya, ngunit napakarami pa rin ng mga halimaw, kinukulong siya sa lahat ng panig. Kahit nag-evolve na, hindi pa rin sapat ang lakas ni Namiki para kayanin ang lahat ng mag-isa. Dahil sa pressure, nakagat siya ng isa sa kanila, at natamba sa lupa. Tumalsik ang katawan niya sa malayo, at nawala ang espada niya sa pagbagsak. Tumayo siyang galit na galit. Dahil sa sobrang galing ng koordinasyon ng mga halimaw, walang puwang para sa pagkakamali. Kinumpirma ng system na malaki ang nawalang dugo mula sa kagat sa kanang balikat niya. Lumapit si Orochi at kinutya siya sa pagtatanong kung nasaan na ang bilis at lakas niya. Sinamantala niya ang sitwasyon at inutusan ng mga halimaw na tapusin na siya ng tuluyan. Nag-iisip si Namiki kung paano niya matatalo ang babae sa sitwasyon na mas malala pa kaysa noong una. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan, ng kahit anong pagkakataon para makaganti. Biglang nawala ang pakiramdam niya na siya ang may kontrol at nananalo sa sarili niyang lakas. Kung gagamitin niya ulit ang kakayahan na yun, baka magbago ang sitwasyon, pero baka mas masaktan lang siya. Sa tulong ng pagsubok na mula sa itaas, kinakalkula niya ang pinakamabisang aksyon at nagpasya siyang sundin ang planong itinuro nito. May puwersang nagsimulang lumago sa loob niya, matindi at parang hindi niya kayang kontrolin. Nang umatake ang halimaw, naiwasan ni Namiki ang atake at sumubok na sumagot ng atake. Hawak ang kanyang espada, ibinato niya ito sa ngipin ng nilalang, ngunit hindi ito nasira. Gayunpaman, ramdam niya na napakalakas ng kaaway. Sa huli, hindi sapat ang paggising sa lakas na iyon, at nahihigitan pa rin siya. Nag-aapoy ang kanyang katawan sa sakit at umiikot ang paningin niya, hanggang sa tinamaan siya ng apoy ng halimaw. Inihagis siya sa malayo ng sunod-sunod na atake ng mga halimaw, walang tigil. Sobrang tindi ng presyon kaya yumandar ang isang skill na nagpapabawas ng pinsala, ngunit hindi ito sapat para harangin ang lahat.
Halos mamatay siya noon mismo, bahagyang nakailag sa nakamamatay na atake bago bumagsak sa lupa. Sumigaw si Orochi, tinatanong kung hanggang kailan siya magkukunwari, at inutusan ang mga halimaw na tapusin na siya. Kahit na ganoon, patuloy pa ring nag-iisip si Namiki ng estratehiya na magagamit niya para sa kanyang kalamangan. Doon mismo tinanong ng demonyo kung bakit nakatayo lang siya, at napagtanto niyang may isang halimaw na kakaiba sa iba. Dinidilaan lang ng nilalang ang dugo sa kamay nito, at nagsimulang titigan ito ng iba, dahil sa pagtataka. Hindi maintindihan ni Orochi kung ano ang nangyayari, pero malinaw na may mali. Bigla, parang nahilo ang lahat ng mga halimaw matapos malasahan ang dugo ni Namiki. Tumigil sila sa pagbabanta, at naging kakaibang sunod Son Yeren, kaya't napatahimik pati si Orochi. Sa blankong, tanggang itsura, para silang wala sa sarili, at sa wakas ay nagsimulang maintindihan ito ni Namiki. Ang gamot na ginamit niya kanina ay nagpataas ng antas ng alkohol sa kanyang dugo, kaya nakaramdam siya ng pagkalasing. Sa pag-inom ng kanyang dugo, ang mga halimaw ay napunta sa kalagayang parang berserker, pero lasing. Katulad ng sa alamat ni Yamada no Orochi, at ang koneksyon nito sa alak, pwede itong gamitin sa kanyang kalamangan. Ngumiti si Namiki habang sumisigaw si Orochi na tumigil na ang mga halimaw at huwag nang maging ganyan. Galit na galit siya, pero hindi niya sila mapasunod. Kahit alam ang nangyari noon, patuloy pa rin sa pagiging tanga ang mga nilalang. Nang lumingon si Orochi, nakita niyang humugat ng mas maraming dugo ang MC mula sa kanyang braso. Kung gusto nila ang likidong yon, bibigyan niya sila ng mas marami. Gulat na tanong ni Orochi kung ano ang binabalak niya, at inaktibo ni Namiki ang kanyang pinahusay na pisikal na lakas. Tinukso niya ang mga halimaw, tinatawag silang lahat para lumaban. Sumugod ang mga nilalang, at naramdaman niyang ang dami ng dugong yun ay sapat na para baligtarin ang sitwasyon. Pagkasugod ng una, muli itong nalasing at tumigil sa pagkilos, gaya ng inaasahan niya. Pero bago pa man makapagsamantala si Namiki, bamahan ang sakit sa kanyang katawan, at napayuko siya. Sumugod ang isa pang halimaw, at bahagya siyang nakailag, umaakyat sa mga kaliskis ng nilalang para makalayo. Gayunpaman, tinawag niya muli sila para uminom pa ng mas marami sa kanyang dugo. Hindi nagtagal, lahat sila ay lasing, at tinanong pa niya kung nasisiyahan ba sila. Sa pagkakaabala ng mga halimaw, alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Doon lumitaw si Orochi mula sa likuran, at sinaksak siya. Sinasabing labis siyang nag-iisip sa maling panahon. Kahit nakangiti siya, inaasahan na ni Namiki ang galaw na yun at umikot sa tamang oras, sinasabing nahuhulaan na siya. Ginawa na niya yun dati, at ngayon nababasa na niya ang mga kilos nito at nahuhulaan ang atake. Nagulat si Orochi at tinanong kung ano ang binabalak niyang gawin, ngunit hinawakan siya nito bago pa siya makabawi. Malinaw ang kanyang intensyon, painumin din siya ng kanyang dugo. Nagpumiglas siya at sinabing tumigil, ngunit huli na ang lahat. Mabilis ang epekto, at nagsimulang malasing si Orochi, nagmamakaawa pa rin na palayain siya. Nang palayain siya, umatras si Namiki ng ilang hakbang. Nagawa niyang tumayo, pero halata na apektado siya. Kahit lasing, nagbabanta pa rin siya, habang nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang diwa. Ito na ang perpektong pagkakataon, kaya nagdesisyon siyang lumaban hanggang sa huli. Kahit malapit na siyang mawala ng malay. Sumugod siya para sugurin siya, habang sinisigawan ni Orochi ang mga halimaw, hindi maintindihan kung bakit hindi pa rin sila kumikilos. Imbes na kumilos, nagbuntong hininga na lang ang mga halimaw at humiga sa lupa, tumahimik. At nagtanong si Orochi kung ano ang nangyayari. Sinamantala ang pagkakataon, muling ginamit ng bida ang kanyang kakayahan para palakasin ang katawan at umatake. Lumingon siya, nag-aalala. Napagtanto na sa bilis ng mga pangyayari, maaari silang mamatay talaga. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at muling pinabagsak ang lahat ng halimaw, tumataas ang kanyang antas sa bawat isa na kanyang natatalo. Umabot si Namiki sa antas 6,000. Kasabay nito, nakakulong pa rin si Himawari sa silid nang may nakita siyang nagbukas ng pinto. Isang babae ang pumasok, at nakilala ni Himawari si Aoi, nagtatanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Aoi na matagal na silang hindi nagkita, at nakatanggap daw siya ng mensahe mula kay Shinji, na hinihiling na bisitahin siya. Nagduda si Himawari at tinanong kung nahulog na ba si Aoi sa galing ni Shinji, na ikinagulo ng isip ng isa,
at lalong ikinainis ni Himawari. Gusto niyang malaman kung ginagamit ba si Aoi, at sinubukan niyang ipaintindi ito sa kanya, pero pinatigil siya ni Aoi sa paninira kay Shinji, at sinabing iniligtas siya nito at mabuting tao. Kaya daw patuloy na iginigiit ni Aoi na patay na si Namiki, at sa mahirap na sandaling yon, inaliw siya ni Shinji. Kapwa ang kanyang katawan at isipan. Para kay Himawari, pinatunayan lamang nito na ang isipan ng kanyang kaibigan ay nasa ilalim ng hipnotismo. Nagreklamo rin si Aoi na palaging binabaliwala siya ng MC, na nagdulot sa kanya ng paninibugho kay Himawari sa loob ng mahabang panahon. Nawala ng imik si Himawari nang marinig niya yon. Ibinulalas ni Aoi na galit siya sa kanilang dalawa sa mga ginawa nila, kahit hindi maintindihan ni Himawari kung bakit. Tutal, palagi naman silang malapit sa isa't isa at magkasundo. Umiiyak, sinabi ni Himawari na itinuturing niya si Aoi na parang nakababatang kapatid at gusto niyang manatiling malapit sa kanya. Sa sandaling yon, pumasok si Shinji sa silid, at sinabing, "Ayaw kong makaabala sa ganoong kaseryosong usapan." Masayang lumapit si Aoi sa kanya at marahan niyang hinawakan ang mukha nito, sinasabing dapat magkasundo sila ni Himawari. Nagpaumanhin ito sa pagiging emosyonal, at sinabi ni Shinji kay Himawari na dapat nitong pakitaan ng kabaitan ang kanyang nakatutuwang kapatid. Ngunit sumigaw si Himawari, na nagtatanong kung bakit gumagamit siya ng hipnotismo para gumawa ng masasamang bagay. Sinabi ni Shinji na kasalanan niya yun dahil masyado siyang matigas ang ulo para magpatalo. Hindi kailanman umubra ang kanyang karisma kay Himawari, at tinanong niya kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya na nag-aasal ng ganito. Sinabi niya na kinontak siya ng Explorers Association. Ang gusto ng association na sumali siya sa pangkat na papatay kay Orochi, kaya plano niyang isama si Aoi at Himawari sa kanyang grupo. Balak niyang pilitin si Himawari na makipagtulungan, at si Aoi ay kasama sa planong yon, nakakapit sa kanya ng mahigpit. Nagreklamo si Aoi na nakikiliti siya sa kanyang paghawak, na ikinagalit ni Himawari nang makita yon. Nakangiting sinabi ni Shinji na sasali si Himawari sa grupo, kahit ayaw niya, dahil hindi niya iiwan si Aoi. Samantala, bumaba na sa 5% ang lakas ni Namiki, at kritikal na ang kanyang kalagayan. Kahit malapit ng kamatayan, pakiramdam pa rin niya na buhay siya, pero 137 segundo na lang ang natitira. Hindi niya maintindihan kung paano pa siya gising. Tanging ang init lang ang nararamdaman niya ng isang taong humahawak sa kanyang balat. Hindi niya namamalayan, nakahiga ang ulo niya sa kondonga ni Orochi. Habang nagbabala ang sistema na 70 segundo na lang ang natitira, alam na rin mismo ng demonyo yon, at naisip ni Namiki na dapat pinugutan niya na ito ng ulo kanina pa. Sinabi ni Orochi na sayang naman, pero ipinaliwanag na binubuo sila ng 8 nilalang at mamamatay lamang kung lahat sila ay matatalo. Nagmaktol si Namiki na isa pa rin siyang halimaw, at si Orochi ay tila nasaktan sa salita. Gayunpaman, inamin niya na ginulat sila nito at muntik na silang lipulin ng tuluyan. Nakangiti, sinabi niyang tatanggapin nila siya, habang ang natitirang oras ay bumaba sa 30 segundo. Naguguluhan, hindi maintindihan ni Namiki ang ibig niyang sabihin, at nainip na si Orochi na kailangan pang ipaliwanag itong muli. May 10 segundo na lang bago mamatay ang bida, at napagtanto ni Orochi na seryoso na talaga ang sitwasyon. Kailangan niyang kumilos agad, kaya kinuha niya ang isang bagay mula sa loob ng isang magic circuit, habang tinatanong siya nito kung ano ang binabalak niyang gawin. Hindi talaga sumasagot, ngumiti lang siya at itinirik ang bal-araw sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nagpaalam siya sa kanyang amo ng magandang gabi, at sinimulan ng sistema ang banal na pagmamasid. Ang pagtutugma sa pagitan ni Namiki at Orochi ay nagsimulang tumaas, at kinumpirma ng sistema ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Dahil doon, may mga bagong kakayahan na nabuksan, at ang kanyang mga stats ay biglang tumaas. Nang magising ang MC, nakita niya ang isa sa mga halimaw sa tabi niya at napabalikwas sa gulat, ngunit napagtanto niyang pinagmamasdan lamang siya ng nilalang, at walang anumang galit. Hinanap niya ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito makita. Sa halip, may nahawakan ang kanyang kamay na hindi niya inaasahan, at siya ay napagtanto niyang katabi niya si Orochi. Nagulat na naman siya, sinubukan niyang alamin kung paano naroon ang kanyang kaaway, natutulog ng payapa. Ang mas malala pa, napansin niyang hubot-hubad siya, na mas lalong nagpabigat sa sitwasyon.
Hindi alam kung anong sasabihin, tumayo siya para hanapin ang kanyang mga gamit at makaalis doon sa lalong madaling panahon. Lumapit ang isa sa mga halimaw at kumiskis sa kanya, at tahimik siyang nakiusap kay Namiki na tumigil ito. Nagising si Orochi dahil sa ingay, at nagreklamo ito bago napansin na nakatayo siya. Ngumiti ito, masayang makita na gising na ang kanyang amo, at di nagtagal nakahanap siya ng bagong damit na maisusuot. Orochi, pinuri kung gaano kabagay sa kanya ang mga damit, kahit na mga piraso itong ninakaw niya mula sa mga tao sa piitan. Gayunpaman, mga damit pa rin yun na may proteksyong mahika, ginawa lalo na para sa kanya, kaya nagtanong siya kung bakit. Hindi maintindihan ni Namiki kung paano siya nabubuhay pa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napagtanto naman ni Orochi na wala pa rin siyang naipaliwanag, at naupo silang dalawa para mag-usap. Sabi niya gumawa sila ng kasunduan, dahil namatay na siya dati, pero nagawang isabay ang katawan niya sa kanya bago matapos. Napagtanto ng bida noon na ang alaala ng punyal sa kanyang dibdib ay totoo. Kung totoo yun, naisip niya na pareho na sila ng kalagayan ngayon, at tinanong kung naging halimaw na siya. Sabi ni Orochi hindi, ipinapaliwanag na mula ngayon ay nakakonekta na lamang siya sa kanya. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin yun. Nag-iisip kung paano ito ipakita sa kanya, hiniling niya na ipikit nito ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang mga mata. Kahit hindi lubos na nauunawaan, sumang-ayon si Namiki at tinanong kung ano ang tunay niyang pangalan. Napagtanto niya na hindi pa pala siya nagpapakilala ng maayos, kahit na tinatawag siya ng mga tao na Orochi. Ang tunay niyang pangalan ay Hachi, at sa kanya ipinikit ang kanyang mga mata at ginawa ang kanyang sinabi. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba, parang nakikita niya ang sarili niya mula sa labas. Tinanong ni Hachi kung ano ang pakiramdam na makita ang sarili niyang katawan mula sa pananaw niya. Inamin niyang kakaiba, pero unti-unti na niyang naiintindihan. Bale, kaya na niyang gamitin ang mga kapangyarihan ni Hachi. Tumawa siya, masaya na nakuha niya agad. Ang mga stats niya ay tumaas ng malaki dahil sa koneksyon nila, at napagdesisyonan niyang ipaliwanag ng mas maayos sa susunod. Samantala, nagpupulong ang Explorers Association sa isang conference room sa ikatlong palapag. Ang pinuno ng Subjugation Squad, ang Rank B Explorer na si Ishihara Katsuhiko, ay tinipon ang lahat para pag-usapan ang pagkatalo ni Orochi. Nitong mga nakaraang araw, dumami ang mga pag-atake sa mga piitan na konektado sa kanya. Bahagya lamang nilang napigilan ang ilan sa mga buntot ni Orochi at natulungan ang mga apektadong lungsod, kahit na may suporta mula sa pulis at mga investigador. Malaki ang pinsala at maraming lugar ang kinailangang itayo muli. Ayon kay Ayaka Kayugoko, alam nilang may 6 na iba't ibang anyo si Orochi at alam na nila ang ilang kahinaan salamat sa huling laban. Ang kahinaan ni Orochi ay mataas na konsentrasyon ng alkohol. Sa mga nakaraang laban, nang nagawa nilang mag-iniksyon ng alkohol sa kanya. Nagdulot ito ng malaking pinsala. Naunawaan na nila ngayon kung bakit nakalalasing ang mga halimaw tulad ng mga tao, at ang alamat ni Yamato no Orochi ay tila nagkaroon ng kahulugan. Ipinaliwanag ni Ishihara na nakikipagtulungan sila sa isang malaking kumpanya para makakuha ng napakaraming alak. Ang plano ay maghanda agad at gamitin ang ika-4 na palapag ng piitan bilang larangan ng digmaan. Aakitin nila si Orochi doon at lalasingan siya ng sapat para tapusin. Binigyang diin ni Ayaka na kailangang magtulungan ang lahat at ipahayag na may hahawak sa unahan. Sa sandaling yon, may nagsalita at sinabi sa kanila. Ipaubaya ang lahat sa kanya, at ang pumasok sa silid ay si Shinji, kasama ang ilang babae. Alam ni Ishihara kung sino siya, at sinusubukang maging magalang, nagtanong kung kaya ba talaga niya ang misyon. Tumawa si Shinji, sinisiguro sa kanya na handa ang kanyang team. Nagulat si Ishihara nang makita na, bukod sa isang malakas na grupo, naroon din si Himawari sa kanyang tabi. Samantala, sa piitan, gumalaw si Hachi kasama si Namiki sa loob ng isang bilog ng tubig na dumadaos-dos sa ilog. Humanga siya sa pagiging praktikal ng mahika, at nagsimulang maintindihan kung bakit siya natalo sa maraming laban. Ngayon naiintindihan na niya kung paano siya nakarating. Napakaraming palapag sa sobrang bilis, naglalakbay sa tubig. Tumawa si Hachi, sinasabing kahanga-hanga ito, pero nakakapagod din gumamit ng mahika ng ganoon. Sabi niya mas madali kung magiging dragon siya.
Nagtanong si Namiki kung bakit hindi niya ginagawa yon. Ngayon, nag-atubili si Hachi, at napagtanto niyang nakaapekto siya sa isang sensitibong paksa. Kinumpirma niyang ayaw niya itong pag-usapan sa ngayon. Sa pag-iisip na kakaiba ito, hindi na niya pinilit ng ipaliwanag niyang kailangan nilang makaalis agad sa piitan. Noon nagsimulang tawagin siya ni Hachi na Panginoong Namiki, na nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Sinabi niyang natural lang na tawagin. Sa kanya na, dahil siya na ang kanyang amo ngayon. Kahit nagpoprotesta, nauwi siya sa pagpapaliwanag kung bakit sila nagmamadali. Sinabi ni Namiki na kailangan niyang iligtas si Himawari mula sa masamang balak ni Shinji. Nang marinig ang pangalan, tinanong ni Hachi kung kasintahan niya si Himawari. Itinanggi niya ito, sinabing isa lamang itong taong hinahangaan niya talaga. Tumawa si Hachi, pero hindi ipinaliwanag kung bakit, habang iniisip ng MC na marahil kaya na niyang harapin si Shinji. Sa ika-4 na palapag, ilang mga explorer ang nagtitipon sa malaking plaza ng piitan kasama ang kanilang mga gamit. Nagdala sila ng napakaraming bar aisles ng alak, at maging si Himawari ay tumutulong. Lumapit si Ushihara at nagtanong kung maaari ba siyang makipag-usap sandali. Pumayag siya, at nagpasalamat ito sa kanya sa pagtulong sa misyon laban kay Orochi. Sinabi niya na kahanga-hanga na makita ang isang henyong dalaga na nagdebu bilang isang explorer habang nag-aaral pa sa high school. Narating ni Himawari ang rango A sa napakaikling panahon, at naging huwaran para sa marami. Pinagsabihan siya ni Ayaka dahil sa sobrang pagpapakita ng kanyang excitement, at humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya sumali sa grupo ni Shinji, dahil hindi maganda ang reputasyon nito. Nag-alangan si Himawari, naaalala ang mga pananakot na may kinalaman kay Offlay at ang kahihiyang nasaksihan niya. Nang tumahimik siya, tinanong ni Ushihara kung may problema, pero sabi niya wala at matagal na niyang kilala si Shinji. Sa loob-loob niya, nangako siyang ililigtas niya si Offlay kahit anong mangyari, habang pinagmamasdan si Shinji na napapaligiran ng mga babae, kasama si Offlay na tila nasa ilalim ng hipnotismo. Naisip niya na kung naroon si Namaki, baka iba ang mangyayari. Napansin ni Shinji ang tingin niya at ngumiti ng nakakasakit, alam na masasaktan siya nito. Gayunpaman, nagdesisyon si Himawari na hindi siya magpapatinag at hahanap siya ng paraan para mapawi ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Biglang may nagulat na may parang Orochi na papalapit, at nagmadali ang lahat para magtipon. Sa ika-4 na palapag sa malaking plaza, natukoy ng mga eksplorador ang 15 anyong parang tao. Agad itong napansin ng MC at sinabihan si Hachi na huminto sandali, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Bigla siyang nagpreno, at nagreklamo ito kung bakit biglaan, pero pinaalala ni Hachi na siya ang nagpautos na huminto. Ipinaliwanag ni Namaki na may mga taga-manman sa malapit, at nakatutok sila sa kanya. Naguguluhan, sinubukan ni Hachi na maintindihan ng mas mabuti, hanggang sa ipinakita nito sa kanya ang teleponong napulot niya kanina. Nang makita niya ang screen, nakilala niya ang kanyang mga anak sa balita tungkol sa pagsupil. Ika-8 operasyon ng grupo, doon niya napagtanto na nagtipon ng mga kalaban at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi ni Namaki, kailangan muna nilang magmasid, at inilunsad niya ang pagsubok ng Diyos. Gamit ang kakayahan, nagulat siya nang makita si Himawari at si Shinji na magkasama. Mukhang sinabi nila sa kanya na patay na ang pangunahing tauhan, at naniwala siya. Gayunpaman, inisip niya kung ano ang nangyari sa pagitan noon, at napansin din yon ni Hachi. Alam niyang si Shinji ang may kagagawa ng pagdurusa ni Namaki, at hindi siya dapat pagkatiwalaan. Sa tabi niya ang babaeng hinahangaan ng kanyang amo, na nagpatawa ng mahina kay Hachi. Samantala, sinabi ni Shinji kay Himawari na sila'y nasa unahan, at kailangan niyang gumawa ng paraan para mapansin. Humajek-jek si Owie at sinabi kay Himawari na huwag ipahiya si Shinji. Tumawa si Shinji sa biro, at humingi ng paumanhin si Owie habang tumatawa, samantalang nanahimik si Himawari. Gusto niyang tanggalin ang kanyang pagkabighani ngunit hindi niya alam kung paano, at kailangan niyang bantayan si Owie. Siguro ang laban kay Orochi ang magiging pagkakataon na kanyang hinihintay. Bigla, tumigil ang lahat nang makarinig sila ng sigaw mula sa malayo. May lalaking nag-abot ng binoculars kay Ishibara, sinasabing may natuklasang malaking pinagmumula ng init. Lumapit ang leader, iniisip na si Orochi ito,
ngunit ang lumitaw ay isang kumpol ng mga halimaw na humahabol sa isang babae. Tila siya ay tinutugis, at inutusan ni Ishibara na unahin ang kanyang kaligtasan. Ang plano ay sagipin ng babae habang ang grupo ni Shinji ang haharap kay Orochi. Sumang-ayon ang mga scout sa estratehiya. Tinanggap din ni Shinji ang mga utos, kahit na naiinis siya sa leader. Sinabi niya sa kanyang grupo na sumugod na, at ang mga babae ay agad na sumalakay. Ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang labanan ang mga nilalang, habang nakangiti si Shinji at sinabihan si Himawari na lumaban din. Dahil wala siyang pagpipilian, labag sa loob siyang pumayag. Nang matamba ang babaeng hinahabol, at sinabing natatakot siya, tumakbo si Himawari para tulungan siya. Sa isang saksak ng espada na itaboy niya ang halimaw at tinanong kung okay lang siya. Sinabi ng babae na oo, nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya. Dumating ang iba pang scout para protektahan siya, at iniwan ang mga halimaw kay Himawari. Gumana ang unang hakbang ng plano, at napagtanto ni Hachi, na nagbalat kayong babae, na talagang siya nga ang babaeng hinahangaan ni Namaki. Inamin niya sa sarili na hindi naman masama si Himawari. Nang dumaan siya kay Shinji, napansin niya kung gaano siya kaganda, at naisip niyang gamitin ang kanyang galing para mapansin siya mamaya. Sa isip-isip ni Hachi, wala talaga siyang klase. Gayunpaman, naghintay siya ng tamang pagkakataon para kumilos habang naroon ang lahat. Nagpasya siyang itigil ang paggamit ng mga buntot bilang pampagulo. Napansin ni Himawari na biglang nagbago ng direksyon ang halimaw na kanyang kinakalaban. Nagsimulang lumipad ang nilalang patungo kay Shinji at sa iba pang mga babae, kaya't nagkakailangan ang lahat, hindi alam kung paano tutugon. Nagulat si Shinji nang lumingon siya nang nakita niya ang halimaw na lumilipad papunta sa kanya, at nang subukan niyang tumakbo, sumabog ang isang malaking pagsabog sa likod niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya lang nakatuon ang pansin ng nilalang. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ang grabidad para pigilan ang halimaw, at agad na ginamit ang kapangyarihan. Ngunit laking gulat niya, ang kakayahan ay napawalang bisa nang magsimula pa lamang itong gumana. Gawa iyon ni Hachi. Tumawa siya sa kanyang sarili habang ginagamit niya ang pagpapawalang bisa ng mahika at hinayaang magpahirap ang mga halimaw sa scout. Bumagsak si Shinji sa lupa at sinigawan ng kanyang team, inuutusan silang protektahan siya. Ang mga babae ay, sa ilalim ng hipnotismo ay sumunod agad, ngunit bago pa sila makakilos, hamarang si Himawari. Tinanggap niya ang tama ng harapan at bumagsak, at galit na bamulong si Hachi, tinatawag siyang tanga dahil sa pagharang ng ganoon. Alam niyang magagalit ang kanyang amo kung nakita niya yon. Sinubukan ni Himawari na tumayo habang nanunood si Aoi, naguguluhan, hindi maintindihan ang dahilan ng pag-aalay. Sinabi niyang kailangan niyang protektahan si Aoi at Namaki dahil para na silang kanyang mga disipulo. Gayunpaman, bumalik ang hipnotismo ni Shinji, at iniutos niya kay Aoi na huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan nang wala pahintulot. Kinabahan si Himawari nang makita niyang nahihirapan ang kaibigan niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nagbanta si Shinji, kapag hindi hinarap ni Himawari si Orochi, si Aoi ang magbabayad. Sumigaw si Himawari na tumigil siya, at napabuntong hininga si Hachi, na pagtantong lumalala na ang sitwasyon. Habang ipinapasa ang impormasyon sa MC, naglabas si Hachi ng isa pang buntot, na nagpagulat sa mga scout. Ngunit bago pa sila makakilos, ilang halimaw ang biglang pinatay. Natigilan si Himawari nang makita niya kung sino ang papalapit, at agad niyang nakilala ang MC. Gulat na gulat, tinanong niya kung siya ngayon, at ngumiti si Namaki. Bago siya kumari pa ng takbo nang makita niyang muntik na siyang mahulog. Sinabi niyang ayos lang siya, na ikinabunong hininga niya, pero gusto pa rin niyang malaman kung paano siya naroon. Ang labis na ikinagulat niya ay ang maramdaman ang pagbabago sa kanyang aura, lalo na matapos siyang makitang pabagsakin si Orochi sa isang galaw lang. Napabuntong hininga si Namaki, at sinabing maraming nangyari, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Himawari na gusto niyang kunin ang kanyang mga naiwang gamit, at tumingin kay Shinji, na nasa lupa pa rin. Tinitigan din ng bida ang explorer, at natigilan si Shinji bago siya nakilala. Gulat na gulat, itinanong niya kung paano pa siya buhay pagkatapos ng matagal na pagkakakulong sa piitan. Naintindihan ni Namaki ang tanong, dahil sa totoo lang, pinatay siya ni Shinji bago nagbago ang lahat.
Lumingon si Himawari, nagulat na marinig yun, dahil matagal na niyang hinihinalang may kakaiba. Tumawa si Shinji, sinasabing nag-iimbento lang siya ng walang basehang paratang. Itinuro si Namaki, at kinutya siya dahil isa lang siyang mahinang level 100. Sabi niya, ang pagtalo kay Orochi sa pamamagitan ng swerte ay hindi siya ginawang malakas. Sa malayo, nainis si Hachi sa kawalang galang, pero ang MC ang sumagot. Sumambulat ang aura niya, at ang mga manlalakbay sa kanilang paligid ay natigilan sa ilalim ng napakalakas na presyon. Kahit si Shinji ay natakot at hindi maintindihan ang ganong kalakas na kapangyarihan. Napanganga si Ayaka, na pagtatanto na ito ay iba sa lahat ng nakita na nila. Ang mga readings ay nagpakita ng level 6,000, na may mga kakayahan na imposibleng sukatin. Ang dalawa ay nagharap sa loob ng ilang segundo, hanggang sa humakbang si Namaki. Si Shinji ay umatras, natatakot, at tinanong ni Ai kung okay lang siya, napansin ang halatang takot. Galit, sinigawan niya ito na tumahimik at sinampal sa mukha. Tumakbo si Himawari para tulungan si Ai, ngunit natigilan ang bida. Dahil hindi niya agad nakilala ito. Tumatawa, tinuya ni Shinji ang sitwasyon, sinasabing kaiyahiya na makasalubong ang isang tao at hindi man lang maalala kung sino. Nanatiling tahimik si Ai sa lupa, habang tinanong ni Namaki kung ginagamitan niya ba ito ng hipnotismo sa buong panahon. Tumawa si Shinji at sinabi sa MC na tingnan niya mismo kung totoo, dahil sinusubukan din niyang gamitin ang parehong trick sa kanyang idolo. Nagulat si Namaki at tumingin kay Himawari, at ipinaliwanag niya na akala niya kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa, matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay nito. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang plano, at tuluyan siyang nahulog sa panlilinlang ni Shinji. Kahit na isa siyang A-rank na adventurer, hindi sapat ang kapangyarihan niya para lubusan siyang kontrolin, pero hindi iyon alintana ni Shinji. Sa halip, nagpasya siyang gamitin si Ai, na mas mahina, at sinakop siya sa pamamagitan ng kanyang hipnotismo. Muling nagsimulang maipit si Ai sa kapangyarihan niya, nagmamakaawang tumigil siya, na lalo lamang ikinagalit ni Namaki. Pagkatapos, sumigaw siya sa dalawa na tumigil, sinasabing ginagawa niya yun para kay Shinji, at sumugod para umatake. Hinarang ng bida ang walang tigil na atake, ramdam ang matinding galit at hanggang pumatay. Sa likod nila, nabigla siya sa di kapani-paniwalang lakas na ipinapakita niya, na malinaw na pinalakas ng mga kapangyarihan ni Shinji. Hindi yun ang tunay na Ai, at naghanda si Himawari na harapin si Shinji ng direkta. Tumawa ang eksplorador nang makita niya ito sa kanyang daan, at binalaan siya na nagkakamali siya. Sinubukan ni Namaki na ibalik si Ai sa kanyang katinoan, ngunit sumigaw siya na hindi niya napansin ang kanyang nararamdaman. Nagkomento si Hachi na tila abalang-abala ang kanyang amo, na ikinagulat niya, ngunit alam na niya ang gagawin. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag siya sa laban para tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Shinji. Nanlaki ang mga mata nang makita niya ang babaeng kanina na biglang lumapit sa kanila. Nagpakawala si Hachi ng isang spell ng panira na tinatawag na extra present, tumama kay Ai mismo. Pagkatapos ng impact, natigilan si Ai saglit at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili, naguguluhan. Tinanong siya ng MC kung okay lang siya, at tinitigan niya ito, sinusubukang intindihin ang nangyari. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang nakalaya na siya sa pagkahipnotismo at pinanood siyang tumayo at kunin muli ang kanyang espada. Sinabi niyang may kailangan siyang sabihin na importante, habang lumapit si Hachi na tumatawa, natutuwa sa resulta. Naintindihan ni Namaki na sinira ni Hachi ang salamangka na humahawak kay Ai. Si Shinji, litong-lito, ay nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit walang pumansin sa kanya, dahil gusto lamang ni Hachi na makalapit sa kanyang amo matapos tumulong. Nagreklamo ang bida kung gaano siya kakapit, ngunit nangako siyang pupurihin niya ito mamaya, na nagpasaya sa kanya. Pinanood ni Ai ang eksena at nagtanong kung sino ang magandang babaeng iyon. Bago pa siya makapagpaliwanag, sinabi niya na kung si Himawari yun, baka umurong siya. Biglang sumabog ang kapangyarihan ni Ai, na ikinagulat pati ni Namaki. Gayunpaman, hindi siya nagatubili, na sinasabing lagi niya itong hinahangaan. Noong nag-aaral pa sila nang ipagtanggol siya nito mula sa isang bully, iba na ang tingin niya rito. Noon pa man gusto na niya ito simula nang sumali siya sa dojo,
naaalala niya kung paano siya nito pinapalakas ang loob kapag gusto na niyang sumuko. Ang problema, palagi nitong tinitingnan si Himawari sa espesyal na paraan, at nang mabalitaan niya ang pagkamatay nito nakaramdam siya ng matinding kawalan. Ngayon nakikita niya ito sa tabi ni Hachi, sumigaw siya, nagtatanong kung bakit kailangang siya pa sa lahat. Muntik nang matamaan si Hachi, pero sumugod si Namaki para protektahan siya. Sabi ni Ai hindi niya ito mapapatawad doon, at tumawa si Shinji, ipinapaliwanag na ang kapangyarihan niya. Nagpalakas ng mga negatibong damdamin hanggang sa naging mga sumpa, lalo lamang ikinagalit iyon ni Namaki. Habang nanatili ang mapagmataas ng ngiti ni Shinji, umiral na naman ang mahika kay Ai, at nagmakaawa siyang tumigil sila. At napagtanto ng MC na ang paglaban ng ganoon ay lalo lamang siyang masasaktan. Nag-alangan siya sandali, hindi alam ang gagawin. Noon sumugod si Himawari kay Shinji, at sinira ang gamit na ginagamit niya para paganahin ang kanyang kapangyarihan. Nagulat, umatras siya, mabilis na lumayo sa grupo. Naghanda si Himawari para umatake muli, ngunit sumigaw si Shinji na tumigil siya, sinasabing sapat na yon. Itinaas niya ang kanyang boses, sinasabing hindi siya magpapatalo kaninuman. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang nakabibighaning kakayahan ng mas matindi pa. Muling naimpluwensyahan si Ai, habang inuutusan siya ni Shinji na ibigay ang kanyang sarili ng lubusan sa kanya. Nang makita yon, nagtanong si Namaki kung paano niya nagagawang saktan siya ng ganoon. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang kapangyarihan ni Shinji ay nagpapakain ng galit, inggit, lungkot, at kahihiyan sa loob niya. Gusto ni Shinji na kunin ang lahat ng damdaming yun para sa kanyang sarili at maging mas malakas. Sa ilalim ng hipnotismo, pumayag si Ai na ibigay ang kanyang kapangyarihan, at ang enerhiya ay damaloy sa kanyang katawan. Natigilan si Himawari, habang bumubulong si Hachi na isa siyang napakasamang uri ng mapagsamantala, isang taong ginagamit ang negatibong emosyon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ngumiti si Shinji, nasisiyahan habang nararamdaman niyang lumalakas ang kapangyarihan sa loob niya. Kumilos agad si Himawari para pigilan ito, pero itinulak siya ni Shinji gamit ang kanyang gravity. Parang natigil sa ere ang kanyang galaw, at nagmayabang siya na mas malakas siya. Kahit nahihirapan, hindi sumuko si Himawari, determinado siyang iligtas si Ai. Tumawa si Shinji at inasar siya, sinasabing lahat ng ito ay kasalanan niya, at dapat siyang lumuhad. Mas lalong bumigat ang gravity, hanggang sa sumaklolo si Namaki para pigilan siyang. Nasasaktan. Sinabi niya kay Shinji na tumigil, sinasabing sinasaktan nito ang mga taong mahalaga sa kanya. Si Shinji naman, tinawag ang MC na isang ipokrito na nagpapanggap na bayani. Bumagsak ang bigat ng gravity kay Namaki, sinusubukang pigilan siya, pero kahit gamit ang kanyang pinahusay na bersyon, napagtanto ni Shinji na hindi ito gumagana. Tinanong ng bida kung anong klaseng kalokohan ang ginawa niya hanggang ngayon. Nang hindi sumasagot, itinaas ni Shinji ang kapangyarihan sa matinding mataas na gravity. Kahit ganoon, hindi siya nakapanakit, at nagulat siya. Tuwang-tuwa si Hachi na nanunood, sinasabing sumuko na siya. Galit na galit, nagpas siyang atakihin ni Shinji si Ai para saktan si Namaki. Sumigaw si Himawari para pigilan siya, pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, lumitaw ang MC sa likod niya at sinugatan siya gamit ang kanyang espada, tinawag siyang kontrabida. Umalingaw-ngaw ang kanyang daing ng sakit sa buong palapag, habang hawak ni Shinji ang kanyang nasugatang kamay. Walang tumakbo para tulungan siya. Tuliro, nagtanong siya kung paano yun nangyari, dahil level 100 si Namaki. Pagkatapos, lumapit ang bida at ipinahayag na level 6,000 na siya ngayon, hinawakan siya sa kwelyo. Sa kanya siya ibinagsak sa sahig at sinabi kay Hachi na gumamit ng panggamot na mahika sa kanya. Pumayag siya, kahit atubili, at tinanggap ang hiling sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa isip. Sa paglipas ng panahon, ang mga nasugatang manlalakbay ay dinala para gamutin, kabilang ang mga babaeng kontrolado ni Shinji. Tinawag ni Ai si Himawari, umiiyak at humihingi ng tawad para sa lahat. Hinawakan ni Himawari ang kamay niya at sinabi na hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Sinabi rin niya kay Namaki na magpahinga at ipinangako na magiging maayos ang lahat. Kahit habang siya'y dinadala sa isang ligtas na lugar, patuloy na nagmamakaawa ng kapatawaran si Ai sa pamamagitan ng kanyang mga luha.
Pinanood na lang ng grupo habang kinakarga ang mga nasugatan. At tinanong ni Namaki si Himawari kung okay lang siya. Kahit nakayuko, sinabi niyang oo. Tinanong din niya kung okay lang ito, at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang ligtas ito. Ang ngiting yun ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala noong bata pa sila, noong siya ang kanyang inspirasyon at ang taong pinakahinahangaan niya. Tumawa si Hachi sa gamang nakapaligiran sa pagitan nila, hanggang sa dumating si Ishibara para makipag-usap. Nagpasalamat siya kay Namaki sa pagliligtas sa lahat mula sa pag-atake ni Orochi, na ikinahiya naman niya. Ipinaliwanag ni Ishibara na sa 6 na katawan ni Orochi, 3 ang natalo, isang malaking hakbang para sa sangkatauhan. Bukod pa rito, nakuha nila si Shinji dahil sa pagtulong niya. Dahil nasa ika-4 na palapag na sila, nagpasya silang bumalik sa base. Maraming explorer ang pumuri kay Namaki dahil madali niyang natalo si Orochi. Dahil sa lahat ng paghanga na yun, hindi alam ng protagonista kung paano tutugon. Sabi ni Hachi sa isip niya na sinira niya ang mga buntot ng sadya, at hindi niya dapat kalimutan ang ipinangakong gantimpala. Sumang-ayon siyang babawi siya sa kanya mamaya, at hiniling ni Ishibara na ulitin niya ang kanyang pangalan. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili, maraming tao ang nakaalala na siya ang explorer na unang nakarating sa Antas 100. May mga nagbubulungan, sinasabing kakaiba na ang isang itinuturing na mahina ay naging napakalakas. Kahit na mabilis siyang umangat ng antas, ang talunin si Orochi ng ganoon ay tila hindi kapanipaniwala. Pinutol ni Himawari ang mga bulong-bulungan, at inamin ni Ishibara na ang ilan sa mga komento ay hindi maganda. Gayunpaman, opisyal nila siyang pinasalamatan at sinabing maaari silang mag-alok ng gantimpala. Nagulat si Namaki nang marinig yun, hanggang sa ibinulong ni Hachi sa isip niya na may gusto siyang espesyal. Nakuha niya na ang ibig sabihin nito ay ang mga bar aisles ng alak, at napangiti, naalala ang kanilang kahinaan dito. Kalaunan, umalis si Namaki sa piitan at nagunat. Parang napakatagal na simula nang makita niya ang langit. Pinuri siya ni Hachi sa kanyang pagsisikap, ngunit binanggit na hindi sumama ang taong hinahangaan niya. Nagpaiwan si Himawari para tumulong maglinis ng lugar, at tinanong siya ni Hachi kung naiinis ba siya doon. Sinabi niyang hindi naman, dahil likas na matulungin si Himawari sa iba, at gusto niyang maging isang taong makasuporta sa kanya. Sakto namang lumapit si Ayaka para kausapin siya. Kinabukasan, magkasama si Namaki at Hachi na pumunta sa Explorers Association, sa lungsod ng Piitan sa distrito ng komersyo. Habang naglalakad sila, sabi ni Hachi na stuck daw siya sa isang mobile game, at hindi niya malampasan ang level. Kaya ipinaliwanag ng bida na kailangan niyang mag-recharge ng energy, o maghintay ng isang araw para makapagpatuloy. Nagulat siya dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng recharge, at sinabi niya na may kinalaman ito sa pera. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang paid gacha, at ipinaliwanag niya na ito ay pagbabayad para makakuha ng random na mga karakter o gamit. Minsan nakakakuha ka ng talagang malalakas na rewards, pero minsan naman ay mga normal na bagay lang, dahil lahat ay nakadepende sa swerte. Nainis si Hachi nang mapagtanto niya na kailangan niyang gumastos ng malaki para lumakas sa laro. Sumang-ayon ng MC, sinasabing ganoon daw talaga gumagana ang mga gacha game. Nag-alala dahil wala siyang pera, nagtanong siya kung ano ang pwede niyang gawin. Iminungkahi nito na pwede siyang magtrabaho, o magbukas ng account, o maging isang adventurer na katulad niya. Kahit nagbalat kayo gamit ang malaking hood, nakukuha pa rin ni Hachi ang atensyon saan man siya magpunta. Sa nakaraang laban, maraming tao ang nakakita sa tunay niyang anyo, at kumakalat na ang balita. Alam ni Namaki na kung hindi siya mag-iingat, ang mga tsismis tungkol sa kung sino siya ay maaaring maging mapanganib. Nandyan din ang pinsalang nangyari sa lungsod, at hindi nila pwedeng hayaang malaman ng sinuman na si Hachi. Ang tunay na sakuna ay si Orochi. Bigla na lang niya sinigawan si Namaki dahil hindi ito nakikinig, at humingi naman ito ng paumanhin dahil napalayo ang isip niya. Tinanong ni Hachi kung nag-aalala na naman siya, katulad noong araw na nagkita sila. Tumatawang sinabi niya na nagdesisyon siyang maging isang adventurer, na lubos na ikinagulat niya. Sinubukan ni Namaki ipaliwanag na sa kalagayan niya ngayon, maaaring maging komplikado yun. Inisip niya kung tatanggap ang asosasyon ng isang katulad niya. Pero sabi ni Hachi na sa impluwensya niya ngayon, baka magawa nila iyon.
Sinabi niya na hindi yun ganoon ka-simple, at ngumiti siya. Inaamin na gusto lang talaga niyang kumita para gastusin sa gacha. Sa daan, sinabi ni Namaki na walang tigil siyang naglalaro simula pa kahapon, at nagreklamo si Hachi na ayaw niyang abalahin ang paglalaro nito. Mula sa tuktok ng isang gusali, may mga taong tahimik silang pinapanood habang papunta sila sa punong tanggapan ng asosasyon. Pagdating nila, sinalubong sila ni Ayaka ng isang ngiti, at sinabing kanina pa niya sila hinihintay. Agad namang ipinakilala ng MC si Hachi bilang isang kaibigan. Biro pa niya kung hindi ba daw siya pwedeng tawaging alalay, at sinabihan naman siya nitong tumigil na. Natawa si Ayaka sa kanilang pagtatalo. At inakay sila papasok sa gusali. Nagtanong si Namaki kung bakit sila pinatawag. Sinabi ni Ayaka na ipapaliwanag niya ang lahat sa opisina, at iginiya sila papunta sa elevator. Nabanggit niya na noong panahon ng pagpapasuko kay Orochi, nakita niya kung gaano kagaling lumaban ang dalawa. Nang iulat niya yon sa asosasyon, nagpakita ng interes ang senior manager na makilala siya, kaya nagulat ang MC sa balita. Dagdag pa ni Ayaka na pinatawag din sina Himawari at Ishihara. Sinabi niya na pwede silang pumunta kinabukasan, pero mas gusto niyang sumama sila kaagad sa kanya. Di nagtagal, nakarating sila sa punong tanggapan. At nagtaka si Namaki kung bakit gusto siyang kausapin ng manager. Kausap siya ni Hachi sa kanyang isipan, tinatanong kung may naramdaman ba siyang kakaiba. Habang umaakyat sila, parang may malakas na presensya na papalapit. Sumang-ayon si Namaki, pakiramdam niya ay matagal na silang pinagmamasdan. Nagbabala si Hachi na maging alerto. Sa ika-48 palapag, inihatid sila ni Ayaka sa isang pinto, pumasok muna para magpaalam, at lumingon ng manager para batiin sila. Ang receptionist, ngayong nagawa na niya ang kanyang trabaho, ay lumabas ng silid, iniwan ng MC na nag-iisa kasama ang lalaking nakasuot ng suit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang presidente ng Explorers. Nakipag-ugnayan at binati ang bida. Pagkatapos agad niyang tinanong kung sino ang babaeng katabi niya. Habang pinananatili ng matanda ang pagiging formal, naiisip ni Haruka na kahit mayroon siyang mukhang tanga, malakas talaga siya, at sabi ni Hachi na kahit hindi niya alam kung ano siya, may tinatago siya. Hindi maintindihan ng bida kung bakit sila tinawag agad doon at tinanong kung may gusto ang matanda. Nang may pilyong ngiti, sinabi ng presidente na gusto niyang magpasalamat sa kanya sa pagtulong na talunin si Orochi noong nakaraang araw at sa paghuli sa mga kriminal. Pagkatapos noon, bigla siyang naging excited, sinasabi. Ikinwento ni Kyogoko sa kanya ang tungkol sa kamangha-mangha nilang laban, at humanga siya na napatumba ng bata ang 3 anyo ng kalamidad sa isang sulyap. Biglang sumeryoso ang lalaking nakasuot at nagtanong kung gumawa si Haruka ng kasunduan sa kontrabida. Mabilis na napansin ng binata na natakot si Orochi. Sinubukan pa niyang suriin ang lalaki, pero pinaalala ng kasama niya na wala siyang kakayahan sa pagtukoy. Sabi ng babae na gumamit ang matanda ng isang mahiwagang uri ng salamangka at hindi niya mabasa ang katayuan nito. Nang marinig yun, nagtanong ang bida kung yun din ba ang kapangyarihang ginamit niya dati. Ang babae sabi ni Turn eksakto raw yun at sabi niya hindi niya alam kung ano yun, pero siguradong marami raw impormasyon ang lalaking yun. Nakikita na hindi basta-basta ang matanda, sinabihan niya ang kanyang kasama na tumayo sa likod niya. Pagkatapos, gumamit ng kakayahan ng lalaking nakasuot, para subukan kung ano ang kaya nilang gawin. Samantala, sa labas ng hallway, may 2 kasamahan sa trabaho mula sa silid na yun ang dumaan, nagtatanong kung naroon na sila. At sabi ng sekretarya malamang nakikipag-usap sila sa boss niya. Biglang bumagsak ang pinto sa ulo niya. Automatic na binunot ni Hamari ang kanyang espada, nagtataka kung ano ang nangyayari, dahil naramdaman niya ang malaking lakas. Sinabi ng bida sa kanyang kasama na huwag masyadong lumapit. Pagkatapos noon, ibinuhos ng presidente ang kanyang galing kay Haruka. Sinubukan pa nga ng bata na gamitin ang kanyang angking pagmamasid, ngunit hindi niya kaya. Bamaling ang binata kay Hachi at sinabing ipapaubaya na niya sa kanya si Higako at Ishihara. Pagkatapos ay tumakbo ang lalaki papunta kay Hamari, iniisip na ngayon na ang lahat o wala. Sinubukan ng bida na pigilan ang atake ng kanyang kalaban, ngunit nahati lamang niya ito. Dahil nakitang walang paraan para umiwas, niyakap ng bata ang kanyang kasama para protektahan ito. Gayunpaman, hamarang si Hachi sa harapan, tinanggap ang lahat ng
pinsala at pagbubunyag ng tunay niyang anyo. Kahit pagkatapos nyon, nagtatanong pa rin ang dalaga nang nakangiti kung nasaktan ba ang binata. Sa pagpapanik, sinabi ni Haruka na ayos lang siya, ngunit nag-aalala siya tungkol sa mga sugat nito, at ipinaliwanag ng babae na nagpabeya lang siya. Nagpasalamat si Hamari sa kanya para sa tulong at sinabi na kailangan nilang gamutin agad ang mga sugat na iyon, pero tila wala siyang pakialam tungkol doon. Pagkatapos nyon, nagpas siyang gamitin ni Haichi ang isang kasanayan para pagalingin ang mga sugat niya, na ikinagulat ng dalaga dahil bumalik siya sa normal sa loob lang ng ilang segundo. Nagtanong ang bida kung okay lang talaga ang kanyang kasamahan, at pumayag ang babae. Pagkatapos, sinabi niya na kailangan nilang maging seryoso mula noon, kundi mapapahamak sila. Humanga naman ang matanda dahil mas magaling silang dalawa kaysa sa sinasabi ng report. Kaya mas lalo siyang nasasabik na labanan sila, at handa na rin ang mga bata, pero dumating ang sekretarya na sumisigaw na parang baliw, sinasabi sa kanila na itigil yon, kaya nagpas siyang maghinay-hinay ang lahat at nagsimulang maglinis ng kalat. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ng presidente dahil samobra siya. Sabi ng sekretarya niya na nasabi na niya sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Namiki at na kung samobra siya. Magwawasak at sisirain niya ang lugar sa paligid nila. Tapos pinag-iisip niya ito sa kanya, at sabi ng lalaki na naiintindihan niya. Walang naiintindihan, lumapit si Haruka na nagtatanong kung anong nangyayari doon. Pagkatapos, ipinaliwanag ng babae na ipinatawag nila siya para suriin, na pag-alaman na posibleng maging kaaway nila silang dalawa. Tanong ng babae kung si Haichi ba ang Orochi ng sakuna, na ikinagulat ng lahat doon, at nagtataka naman ng babae kung paano nila nalaman yon. Tapos pinakita sa kanya ng presidente, at ramdam ng babae na may iba pang presensya sa loob. Nang mapagtanto kung sino yon, sinabi ni Haichi na ang bagay na yun ay nakatira sa kailaliman ng piitan, o doon dapat ito naroroon. Tinanong ng bida kung kilala siya ng kanyang kasama, at ibinunyag ng babae na mayroon silang pinagsamahan. Pagkatapos nyon, sinabi niya na akala niya ay lalayo si Lindworm sa mga tao at hindi makikipagkasundo sa kanila. Napagtanto ni Haruka na mayroon silang koneksyon, at nagtaka kung mayroon pang ibang mga dragon. Bago nila maituloy ang usapan, nag-usisa si Haichi kung sino ang sekretarya sa kanyang tabi, kaya't nahiya ito. Ipinaliwanag ng lalaking nakasut na siya ay kalahating tao, at kalahating halimaw, at nakipagkasundo siya sa kanyang ina. Sabi ni Hamari, nakarinig na siya tungkol sa mga ganoon, pero ngayon lang siya nakakita ng isa ng personal. Sabi ng babae, hindi alam ng ibang tao ang tungkol sa kabilang niyang pagkatao, kaya tinatago niya ito. Pero kapag siya'y nagiging emosyonal, may mga bagay na lumalabas, kaya nagsusumikap siyang kontrolin ang kanyang sarili, dahil kung hindi siya makakatira sa lungsod na nasa piitan. Tanong ni Hamari kung nakakaranas siya ng diskriminasyon, at sabi ng sekretarya na walang magandang tingin ang mga tao sa mga may lahing halo. Gayunpaman, nalaman ni Haichi ang kanyang lihim noong tao pa lamang siya. Anyo, sabi naman ng babae na lagi na siyang nakatira sa piitan, bukod pa sa hindi niya ito naitago ng maayos. Itinaas ng bida ang kanyang kamay, sinasabing naghinala rin siya. Nang marinig yun, pinagalitan ni Haruka ang kanyang kasamahan, nagbabala na dapat sinabi niya ito kanina pa. Tanong ni Hamari kung ganoon nagsasabi ng totoo si Hyogoko kanina tungkol kay Haichi na isang sakuna na Orochi, at sumagot siya ng oo. Hindi makapaniwala si Ishihara na ang isang malaking dragon ay naging isang napakagandang nilalang. Pagkatapos noon, nagtataka ang babae kung ano ang lahat ng yon, at ang bida. Nagmamakaawa ng tawad, sinasabing ipapaliwanag niya ang lahat sa ibang pagkakataon, pero sa ngayon, hinihiling niya na kumalma siya. Nakangiti, sinabi ng presidente na nagiging kawili-wili na ang mga pangyayari, at iminungkahi na ilipat ang usapan sa ibang lugar. Sa silid ng pulong, sinabi ng kalihim na ayon sa resulta ng investigasyon, hindi magkaaway sina Haruka at Haichi. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa pagtulong, pero sinabi ng matanda na mukhang nag-iingat pa rin sila. Iniisip ng bida kung gaano yun kalinaw, dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay inatake siya ng presidente, at dagdag pa doon. Kinontrata ang Lindworm. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na pwede nang magpahinga ang bata, dahil si Haichi ay isang sakuna na Orochi, pero pinuprotektahan pa rin ang mga tao sa laban.
Sinabi rin niya na hindi sila magiging kaaway dahil lang sa maliit na hindi pagkakasundo na ito. Sabi ng boss na kung ganun, mapagkakatiwalaan nila ang lalaki. Pagkatapos noon, nagpasalamat ang tauhan niya sa lahat ng nagsikap sa grupo para sa paglupig sa mga orchi. Nakangiting sinabi ng babae na dapat panatilihing lihim ang lahat ng nangyari, at makakatanggap sila ng gantimpala. Sinubukan pa ni Hamari na magbigay ng opinyon niya, pero yumuko ang lalaki, nagpapakita ng pasasalamat para sa lahat. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Haruka na mula sa sandaling yun, opisyal na siyang explorer na rank A ang binata naman. Umamin na medyo kinakabahan siya, dahil rank D pa lang siya, pero naalala ng matanda na napatunayan ng bida ang kanyang halaga sa huling laban. Kaya naniniwala siyang kwalipikado siya. Hiniling ni Hamari na pag-isipan niya pa ng kaunti, dahil pinapanood niya siyang lumaban sa buong panahon na ito. Sa gayon, nagkasundo ang magkabilang panig. Nagpa siya ang boss na kung gayon, maaari na nilang opisyal na papasukin si Haichi sa asosasyon. Nang marinig yun, niyakap ng dalaga ang bida. Masaya na magkasama sila. Samantala, pinagmamasdan sila ni Hamari nang may nagbabantang tingin, sinasabi sa kanyang kasama na ipaliwanag ng detalyado kung ano ang relasyon ng dalawa. Samantala, sa lungsod alam na ng mga tao ang balita tungkol sa isang rank D na biglang naging rank A, pero akala nila gawa-gawa lang ito. Sa cellphone ng isang tao malapit doon, puro artikulo tungkol sa pag-angat na iyon ang nakikita, biglang sumulpot ang isang lalaking kamukha ni Michael Jackson, nagtataka kung ano ang tinitignan niya, at kung pwede niyang silipin. At isang batang babaeng blonde na nagngangalang Ichigo ang nagsasabi na pwede siyang tumingin hanggat gusto. Habang naliligo siya, naalala ni Hamari noong sinalakay ng mga halimaw ang kanilang nayon. Hamarang ang babae kay Haruka para protektahan siya, at tinanong kung okay lang siya. Sinigurado naman ng binata na maliit na gasgas lang yun. Nagtaka ang babae kung bakit naroon ang mga iyon sa nayon, at nang bumaba ang kanyang depensa, inatake siya ng isang nilalang. Nang makita yon, kinuha ng bida ang kanyang espada at handa ng sugurin ang halimaw. Pero, hamarang si Hamari, tinamaan sa balikat. Nang makita yon, nagsimulang umiyak si Haruka, nangangakong magpapalakas para hindi na. Araw na kaya niya siyang protektahan. Balik sa kasalukuyan, sumusukat si Haichi ng ilang damit sa isang tindahan, at tinatanong ang kanyang katrabaho kung ano ang iniisip nito. Sabi ng lalaki ay hindi naman daw ito masama sa kanya, at si Hamari naman ay walang pigil sa pagpuri, at sinasabing perpekto ito. Pagkatapos noon ay nagtataka sila kung paano naitago ng babae ang kanyang buntot, at ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng ilang tips mula kay Kiegoko. Si Haruka ay nagkomento na madalas silang magkasama. Nagdesisyon ang babae na bilhin ang damit na yon, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan at agad na tumatawag. Para makapunta sila sa ibang tindahan. Pakiusap ni Hamari na maghintay muna dahil kailangan niya munang magbayad. Gayunpaman, ibinunyag ni Haichi na wala siyang pera. Pagkatapos, tinanong niya kung pwede bang ang bida muna ang magbayad ngayon. Ayos lang sa lalaki, ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, nag-alok ang kanyang katrabaho na bayaran ang bill. Sinabi ni Haruka na hindi na niya kailangang gawin yon, at sinabi ng babae na ayos lang. Tinulungan siya ni Haichi noong nakaraang araw, kaya para daw magpantay sila sa narinig niya. Tuwang-tuwa ang babae, sinasabing mabait siyang tao. Pagkatapos, tinanong niya kung pwede ba siyang tawagin na Hamari na lang mula ngayon, at sinabi niyang ayos lang. Maya-maya, pumunta sila sa isang kafe, kung saan nagpasalamat ang bida sa kanya para sa tulong kanina, at tumawa ang babae, nagbibirong mukhang mabuti na nandoon siya. Nabagot si Haichi, nagtanong kung hindi pa ba oras para umuwi. Sumagot naman ang lalaki ng oo, at nagsimulang humimig ang babae, nagsasabing oras na para makabawi. Nagulat si Haruka na balak pa rin niyang maglaro pagka-uwi nila. Nang marinig yun, medyo nag-alala si Hamari, nagtataka kung magkasama sila sa bahay. At sumagot ang lalaki ng oo. Ipinaliwanag ng bida na walang pera ang babae para maghanap ng ibang matitirhan. Sabi ni Haichi na siyempre mananatili siya sa tabi ng kanyang amo. Pagkatapos noon, nagtataka si Hamari kung bakit tinatawag ng babae ang kanyang kasama ng ganoon. Tapos sinandal niya ang lalaki sa pader, tinatanong kung gusto ba niya ng ganoon, at lalo siyang kinabahan. Bigla na lang nagmungkahi ang babae na magsama na sila ni Haichi. Sabi ng babae hindi niya maiwan ang kanyang amo,
pero sabi ni Hamari pwede rin siyang sumama. Pagkatapos noon, nag-vibrate ang telepono ng protagonista, at umalis siya sa mesa para tingnan kung ano yun. Si Kyogoko pala, sinasabing may urgent na kahilingan para sa kanyang asosasyon ng mga explorer. Sabi ng sekretarya, napakaraming goblin ang sumulpot sa ikatlong palapag ng piitan, at isa sa kanila ay ang kampyon ng mga goblin. Dahil doon, maraming nasaktan, at nagtanong ang babae kung maaari silang dumaan doon. Pagkatapos, tinanggap ng grupo ang kahilingan at nagtungo sa lugar. Sa loob, nagtataka si Haichi kung hindi ba pagod ang kanyang amo dahil matagal na silang tumatakbo. Pero sabi ng lalaki mahigit 1 kilometro pa, na ikinalungkot ng kanyang kasamahan. Tapos tinanong niya kung bakit sila naglalakad. Naalala ng bida na ang babae ay mabilis lang makagalaw kung saan. May tubig, at wala dito. Iminungkahi ni Haichi na gumamit sila ng sasakyan. Ngunit sabi ni Hamari na wala silang pahintulot na gamitin ang mga sasakyan ng samahan at may proseso pa. Sabi ng babae, noong sinugpo nila si Orochi, nagsumite sila ng kahilingan, pero wala silang natanggap. Hindi nila maayos ang paggamit ng sasakyan dahil sa mga emergency. Nadismaya si Haichi sa mga tao na nagpipilit sa mga patakaran, at ipinaliwanag ng bida na para mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos noon, napansin ni Haruka ang pagpapanatili ng lugar at nagtaka kung saan nila nakuha ang mga kagamitan. Biglang, sumakit ang ulo niya. Para saktan, at tinanong ng kasama niya kung okay lang siya. Sumagot yung lalaki na oo, at nagpasalamat sa pag-aalala. Maya-maya nakakita sila ng liwanag sa dulo ng tunnel, at pagdating nila doon hindi nila maintindihan ang nangyari. Sa harapan nila ay maraming goblin na nakahandusay, nakabagsak sa lupa. Sabi ng lalaki mukhang may nauna na sa kanila. Pagkatapos noon, napansin nila na nakatayo doon yung lalaking kamukha ni Michael Jackson at nakangiti sa kanila. Nagtataka yung bida kung siya lang ba ang nagpabagsak sa mga nilalang na yon, pero sabi ng lalaki may kasama siya. Pagkarinig noon, naghanda silang tatlo, nagbantay. At sabi ni Haruka na wala na siyang nakikita, pero sabi ng lalaki mali na naman siya, dahil ang kasama niya ay nasa tabi niya lang. Bigla na lang napansin ng batang lalaki ang presensya ng babae, kaya nagtaka siya kung kailan pa siya nakalapit nang hindi niya napapansin. Ipinahayag naman ng misteryosong lalaki na nandyan na siya mula pa sa simula. Tapos bamuka ang bibig ng babae para sabihing malakas ang bida. Sumugod ang babae kay Haruka, pero nailega niya ito at humanga siya sa bilis ng kalaban niya. Sabi ng babae hindi pala kasinungalingan ang lakas niya, at dahil doon nagdesisyon siyang maging tapat din. Pagkatapos nyon, nagpatuloy ang laban, at ipinaliwanag ni Mia na sinusubukan ng kanyang kakampi ang kakayahan ni Hamari. Sabi naman ni Ichigo na hindi pa rin sapat yon, at itinuloy ang kanyang sunod-sunod na atake. Nagkadesperado ang bida sa pagsubok na makuha ang atensyon ng babae. Nagtaka si Hamari kung bakit ang lakas ng batang yun. Pagkatapos nyon, ginamit ng babae ang isang kasanayan sa panginginig sa katawan ng babae. Napagtanto niya na kung itutuloy niya ito, masasobrahan siya. Sinabi ni Ichigo sa babae na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya, at sinabi niya sa kanya na huwag siyang maliitin. Pagkatapos nyon, nag-focus si Hamari. At naiintindihan ng babae na yun ay pagpapaganda ng katawan. Sunod, nagkasagutan silang dalawa at napawrong, kaya't nirespeto nila ang isa't isa. Pero sinabi ng bata na hindi pa tapos ang laban. Hindi nagpatinag si Hamari at sumugod din sa kanyang kalaban, pero bago muling magsalubong ang dalawa, ginamit ni Mari ang isang kakayahan upang pagpalitin ang kanilang posisyon. Umiiwas sa gulo, sinabi ni Ichigo sa kanyang kasama na huwag gumawa ng hindi kailangan. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagharang, pero ang mahalaga ay malapit na sila. Tama ang lalaki, sabi ni Haruka, dahil papalapit na ang tunay na panganib sa kanila. Samantala, may dumating na lalaki na tumatakbo palayo sa isang halimaw, pero hindi na siya masyadong makakalayo. Pagkatapos noon, lumitaw ang ilang halimaw na katulad nung una, at sa likod nila ay may mas malaking halimaw pa na nangunguna sa kanila. Tinanong ni Hamari kung sigurado ang partner niya, at sumagot siya ng oo. Sabi ng lalaki na 30 nilalang at isang mas mataas na uri, at darating sila sa loob ng 1 minuto. Humanga si Mari sa kakayahan ng bida. Napansin ni Ichigo na nakatingin ang kasama niya sa iba at sinabing nakakadiri iyon. Sabi ng lalaki na seryoso ang sitwasyon, kaya magtutulungan silang dalawa.
Pagkatapos noon, lumitaw na ang mga halimaw. Pataas, tumatakbo para habulin ang ibang mga manlalakbay, nakikita ang pinakamalaki sa lahat. Ipinapalagay ni Haruka na ito ang pinuno ng grupo. Pagkatapos noon, ibinibigay ng sistema ang pinakamagandang paraan para harapin ang sitwasyon, kaya napagtanto ng bida na kaya nila itong gawin ng magkasama. Kaya sinabi ng bata kay Hamari na sumulong kasama ang batang yun, at sinabi kay Haichi na magbigay ng suporta. Para sa kanya, ililigtas niya ang mga inosente at haharapin ang malaki. Ngunit bago ang lahat, nagpakilala muna ang binata sa dalawa, at nagtanong kung matutulungan ni Mia ang mga babae, at agad siyang pumayag. Humanga ang gustong maging hari ng pop na. Mabilis na nakapag-isip ng plano ang bida gamit ang kakayahan ng lahat. Sumugod ang isang nilalang kay Hamari, pero nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at gumanti ng atake na pansin ng babae na gumagalaw ang mga bagay na yun sa mas sopistikadong paraan. Katulad ng mga explorer, sinabi ni Ichigo sa kanya na maging alerto, dahil may mga halimaw pa sa likod niya. Madaling natalo ni Hamari ang lahat ng iyon gamit ang kanyang espada. Napansin din ng batang babae na kakaiba ang kilos ng mga nilalang. Pagkatapos noon, humingi siya ng isang bagay kay Mia, at biglang lumaki ang palakol ng babae. Tumakbo ang mga halimaw papunta sa kanya. Sa isang paghataw lang ng kanyang sandata, nililipol niya silang lahat. Pagkatapos noon, nagalit ang pinuno ng mga undead at sumugod sa isang adventurer. Nang makita yon, nagtataka si Haruka kung yun ba ay isang natatanging kakayahan. Pagkatapos, binalaan niya si Haichi na problema ang halimaw. Sinusuportahan ng babae ang kanyang amo para makasulong siya. Sa paggambalang yun, nagawang makarami ng tama ang protagonista sa halimaw, tinapos ito, at silang dalawa ay umangat ng antas. Ipinagdiwang ni Haruka at ng kanyang kasama ang tagumpay. Samantala, tahimik na tinitigan ni Hamari ang kanyang kasamahan sa koponan, at tinanong niya kung mayroong mali, pero nakangiti niyang sinasabing wala iyon. Tapos napapaisip siya kung paano nagbago ng malaki ang lalaki. Ang mga adventurer na nasa panganib ay yumuyuko, nagpapasalamat sa kanila sa tulong kanina, pero sinasabi ng bata na hindi nila kailangang tratuhin siya ng ganoon. Ngumingiti si Hamari, sinasabing ipinagmamalaki niya talaga ang protagonista, kaya't naiilang siya. Naaalala ng bata noong kinukutsa siya dahil mahina siyang level 100 bago siya namatay, pero iba na ngayon, dahil medyo lumakas na siya, at nagkaroon siya ng maasahang kaibigan. Hindi alam ni Haruka kung bakit mayroon siyang abilidad ng pagsubok ng Diyos. At umaasa na balang araw ay maiintindihan niya, ngunit para doon ay kailangan nilang tuklasin pa ng mas malalim ang piitan. Sa ngayon ang bida ay 21 taong gulang, A-rank, at nawawala ang kanyang mga kapamilya. Sa pagkatao naman, siya ay isang taong mapagmahal, may malaking pasensya at pag-aalaga. Ang kanyang mga paboritong libangan ay pananahi at paghanga sa mga espada. Si Haruka ay lumaki sa isang ampunan sa syudad ng Piitan mula pagkabata, at doon niya nakilala si Hamari Tachibana. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang pumasok sa dojo na pinapatakbo ng kanyang ama sa squatter. Ang babae naman ay 24 na taong gulang at isang A-rank na explorer. Siya ay galing sa distrito ng Agos, kung saan siya pinalaki ng isang pamilyang may isang magulang. Ang mga libangan ng mga babae doon ay seremonya ng tsaa at kaligrapiya. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa isang sakit noong siya ay nasa elementarya pa lamang, kaya pinalaki siya ng kanyang ama. Pagkatapos noon, sinimulan niyang ilaan ang kanyang sarili sa martial arts sa dojo, nagpakahusay sa kasanayan gamit ang espada, sibat, at pana. Noong siya ay nasa high school, nagdebut siya bilang isang explorer, at nakakuha ng atensyon ng media bilang isang henyong babae. Dahil sa reaksyon ng publiko at kanyang kasikatan noong panahong yon, isang hindi opisyal na fan club. Palihim na binuo 7 taon na ang nakalipas. May nangyaring insidente sa kanilang dalawa, kung saan isang hindi nakilalang halimaw ang sumugod kay Haruka habang nagsasanay siya sa dojo. Sinubukan siyang tulungan ni Hamari ngunit nasaktan siya. Pagdating ng mga awtoridad, tumakas ang nilalang, at ang mga layunin nito ay misteryo pa rin hanggang ngayon. Sabi ni Mia, ang pangyayaring yun ang naging dahilan ng pagbabago sa relasyon ng dalawang teenager. Bigla na lang, pinapakalma siya ni Keigoko. Nagtataka ang lalaki kung may problema, at sinabi ng babae na humingi sila ng ulat tungkol sa laban kay Haruka,
ngunit siya ay patuloy na sa ibang direksyon, at nagtanong ang lalaking seryoso na nakasuot ng suit kung maaari nilang ituloy ang report. Si Mia naman, humingi ng paumanhin dahil medyo napalayo ang usapan. Balik sa paliwanag, sabi ng lalaki na noong laban kay Haruka noong nakaraang araw, may isang nakakaintrigang punto dahil hindi alam ang pangalan ng kanyang espesyal na kakayahan at ang mga detalye nito. Pero sigurado ba kayo na nakipagkontrata ang bata sa Orochi na kabilang sa disaster class? Tapos sinabi niya na ang bida ay tinawag na isang misteryo dahil isa siyang baguhan na level 100. Sabi ni Mia, ito ay maaaring maging dotbug dahil masyado siyang mabilis umangat. Ang matanda naman, sinabi niya na nagtaka rin siya dahil nang labanan niya ito sa kwarto at ginamit niya ang kanyang mythical na salamangka ng klase, sumigaw ang bata ng banal na hula. Pagkatapos noon, nagulat siya sa kanyang mabilis at tumpak na galaw. Nabanggit din ni Mia na kamakailan lang, napakahusay ng pamumuno ng bida, kahit na nalaman niya ang kanilang kakayahan sa maikling panahon. Sinabi naman ng presidente na posibleng maging panganib si Haruka dahil tiyak na mayroon siyang sikreto. Gayunpaman, inaamin niyang, is a secret, isang taong talagang kawili-wili. Tanong naman ni Kyogo kung hindi kaya mas kawili-wiling malik ang kanyang mga pribadong pagtatasa. Iminungkahi ng babae na dapat ipagpatuloy ang investigasyon, at iniutos ng matanda kay Mia na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Umalis na ang lalaki, nagpas siyang umalis, ngunit bago siya lumabas, sinabi ng receptionist na ipaalam sa kanya kung mayroon pang report. Pagkatapos, naisip ng lalaki kung gaano niya ayaw maging kaaway ang matanda. Sa labas, nakasalubong niya si Ichigo. Nagtaka ang babae kung ano ang pinag-usapan nila ng presidente, ngunit sinabi ng lalaki na ito ay sikreto. Walang mahalaga. Pagkatapos noon, sabi ni Mia na pwede nang bumuo ng team ang babae kasama si Haru, at nung marinig niya yun ay sumaya siya, tapos nagtataka ang lalaki kung papayag kaya si Haruka sa alok na ito. Lumipas ang ilang oras at nakatayo si Hamari sa kung saan, nagtataka kung nasaan na ang mga kasama niya. Biglang dumating yung dalawang pasaway na tumatakbo, at tinanong ni Haichi kung bakit na naman sila tumatakbo. Ipinapaliwanag ng bida na sobrang late na sila dahil ang tagal gumising nung babae. Sinabi naman ng babae na hindi nga raw siya nakatulog hanggang madaling araw. Pero, sabi ng lalaki sinabi naman daw niya sa kanila na aalis sila ng maaga. Sabi ni Haichi na, ang lugar ay wala man lang magagandang gamit, pero sabi ni Haruka ay sawa na siya sa mga dahilan nito. Pagkatapos noon, humihingi ng paumanhin ang babae kay Hamari dahil nahuli siya. Pero sabi nito ay ayos lang. Niyayakap ng babae ang dalaga, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, at sinasabing iba talaga siya sa isang amo. Pagkatapos noon, dumating si Mia kasama ang kanyang kaibigan at humihingi rin ng paumanhin dahil nahuli sila. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi kailanman nagigising si Ichigo dahil sa kanyang mababang presyon ng dugo, kaya siya ay mahina sa umaga. Pagkatapos noon, pumunta ang grupo sa piita na may layuning lipulin ang boss at ang kanyang mga tauhan, sa pinakamalalim na bahagi. Tinanong ni Haruka si Mia kung saan nanggaling ang kahilingang ito, dahil wala ito sa bulletin board ng Explorers Guild. Isa pa, may kalakip itong napakalaking gantimpala, mga 5 milyon. Sabi ni Haichi kung hatiin nila ito, mga 1 milyon bawat isa, na nagpasaya sa kanya para gastusin lahat sa kanyang laro. Pagkatapos noon, hiniling ni Mia sa iba na magtiwala na lang sa kanya, kahit hindi niya pwedeng ibunyag ang detalye ng kliyente. Sinimulan siyang asarin ni Ichigo, at sinabi ng lalaki sa kanya na kalimutan muna yon. Pagkatapos noon, naalala niya kung paano tuwang-tuwa ang babae sa ideya ng muling buuin ang koponang yon. Sabi naman ng blondeng babae, hindi naman talaga ganoon, pero baka may ibang nag-iisip ng ganoon. Parang nakuha ng bida ang ibig sabihin, pero nagpasya siyang mag-focus sa layunin. Iniisip ni Haruka kung paano lubusang nagbago ang buhay niya matapos magkaroon ng banal na hula, pero marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa kakayahan. Sa magandang banda, nakakakuha siya ng napakaraming XP, pero kung malaman yun ng isang explorer, gugustuhin nilang makuha yon. Biglang naramdaman ulit ng bata yung sakit ng ulo kanina. Napansin ni Harumi na kakaiba ang kinikilos niya at nag-alala. Ngunit tiniyak sa kanya ng bida na ayos lang siya. Pagkatapos nito, sinabi ng bida na parang may mahalaga siyang maaalala, at ang babae naman ay walang maintindihan,
pero hindi rin ito maipaliwanag ng maayos ng kanyang kasamahan. Bigla siyang ipinaalam na mabilis na dumarating ang mga halimaw na sakuna. Inilunsad ng bida ang kanyang kakayahang mahimalang hula upang magkalkula ng mga estratehiya sa laban. Nang makita siyang tahimik, nagtaka si Mia kung ano ang nangyayari. Napansin ni Haruka na pinapanood siya, at nainis. Inisip ng binata kung paano niya pinaniwalaan na siya ay isang misteryosong tao, pero nagsisimula na siyang maghinala sa kanya. Inaamin ni Heichi na mahirap basahin ang iniisip ng taong yun. Sabi ng bida na hinati sila ng divine prediction sa dalawang grupo, at para doon kailangan niya ang tulong niya. Pagkatapos noon, nagbabala ang babae na maraming Goblin Knight sa mga kalaban, at ang mapaligiran ng grupo na tulad noon ay maaaring maging malaking problema, kaya para maiwasan yun, mas mabuting maghiwalay sila. Pagkatapos noon, sinabi ni Heichi kay Himurai na sumama kay Mie sa daan sa kanan, at maghintay, habang siya naman ay pupunta sa kaliwa kasama sina Haruka at Ichigo para maghanda ng pananambang kay Himurai. Nagtanong naman bakit ganoon magsalita ang kanyang kalaro, at sinabi ng babae na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Kahit hindi niya gusto ang sagot, tinanggap ito ng babae. Bago umalis, sinabihan niya ang protagonista na mag-ingat, at sinabi nitong magkikita silang muli pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, naghiwalay ang grupo at pamwesto. Napagtanto ni Mia na sinadya nilang paalisan siya. Pagkatapos noon, tinanong ni Himurai kung magaling ang lalaki sa mano-mano, pero sinabi niyang alam niya ang mga batayan. Ipinaliwanag ng babae na ang mga kalaban ay dalubhasa sa taktika ng grupo, kaya gumawa siya ng plano, at babantayan niya ang kanilang likod. Pagkarinig, ayon kay Mia, talagang mukhang seryosong tao ang babae, kabaligtaran ng bida. Kaya tinanong niya kung magkasintahan ba silang dalawa, at nahiya si Himurai sa sinabi niya. Pagkatapos, sinabi ng babae na hindi nararapat ang usapang yun, at sinabi ng lalaki na nagbabasag lang siya ng katahimikan. Bigla, isang goblin na nakasakay sa lobo ang sumubok na atakihin si Himurai, pero naipagtanggol niya ang sarili. Tanong ni Mia kung pwede na silang magsimula ng laban. Agad-agad sumugod ang babae, pero gumamit ng usok ang isa sa mga nilalang. Alam niyang masama yon dahil lubusan nitong hinaharangan ang kanyang paningin. Isang duwende ang sumulpot sa likuran niya at ninakaw ang kanyang espada. Dahil nakita niyang kinukubkob na siya, nagtaka si Himurai kung nasaan nagpunta si Mia. Pagkatapos noon, natamba ang babae sa lupa at pinigilan ng mga halimaw. Nang makita niya ang kanilang nakakadiring mga mukha, agad na naintindihan ng babae ang binabalak nila at nagsimulang sumigaw na huwag nilang gawin. Sinubukan pa niyang kumilos, pero walang lakas ang kanyang katawan. Tinawag ni Himurai na basura ang mga nilalang, pero bago pa siya makapagsalita pa ng masasakit na salita, kinagat ng isa sa kanila ang kanyang balikat. Habang sumisigaw siya sa sakit, tiningnan siya ng duwende na parang nasisiyahan nito. Iniisip niya kung paano ang mga uring yun. Nakikita ang kababaihan at mga bata bilang mga puntirya lamang ng kanilang pagnanasa, kaya malamang na gusto nilang sirain ang kanyang determinasyon na lumaban, ngunit ang mga halimaw na tulad nila ay walang kakayahang bawasan ang lakas ng kanyang katawan, kaya ipinapalagay niya na dahil ito sa ambon kanina. Ang sugat sa balikat ng dalaga ay nagsisimulang lumala, at nagsisimula siyang mawala ng pag-asa, sinusubukang humanap ng paraan para makatakas. Naiisip ni Himurai kung gaano siya kaawa-awa dahil nagpabeya siya, at naiinis siya sa pag-iisip pa lamang na nakikita siya ni Haruka sa ganitong kalagayan. Hinablat ng isa sa mga goblin ang kanyang punyal para tapusin na ang dapat tapusin, ngunit bago pa man yun mangyari, nahipnotismo siya at nabitawan ang armas, kahit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nagpasya ang babae na huwag sayangin ang pagkakataong ito. Nakalaya ang babae, ngunit alam niya na kung hihinto siya sa paglaban, hindi siya makakaalis sa sitwasyong ito. Isa sa mga duwende ang sumugod mula sa likod, ngunit nagawa niyang mabilis na lumingon at tamaan siya ng isang pana. Sinubukan siyang paligiran ng iba pang halimaw, ngunit nagawa ni Himurai na umiwas at pagkatapos ay tapusin ang lobo. Ang pagod mula sa sugat sa kanyang balikat ay nagsisimulang lumala, at naisip ng babae na kailangan niya itong gawan ng paraan agad. Pagkatapos noon, nakita niya ang kanyang espada sa lupa at tumakbo para kunin ito, ngunit dahil dito, siya ay nataman ng isang binaril sa likod. Gayunpaman, bumangon pa rin ang babae at ginamit ang isang kakayahan sa kanyang espada.